Kabanata 21. Ang lottery turntable ay ginanap sa Lingxiao Palace, at ang silangan at kanlurang panig ay umikot kaagad. Sa totoo lang, ang pinakagusto niya ngayon ay ang tableta. Ngunit kung makakakuha ka ng iba pang mga kawili-wili at kapaki-pakinabang na mga bagay, ito ay magiging isang magandang bagay. Maraming bagay sa malaking turntable na labis na kinaiinteresan ni Ling Xiao. Halimbawa, mayroong isang hanay ng mga intermediate na kasanayan na tinatawag na 100-step flying swordsmanship. Ang ganitong uri ng ehersisyo ay hindi matatagpuan sa silid-aklata ng pamilya Ling, at ito ay masasabing napakabihirang. Kung titingnan ang paglalarawan ng paraan ng pag-eehersisyo, tila pagkatapos ng pagsasanay sa daang hakbang na lumilipad na espada, maaari itong tumagal sa pinakamataas na antas ng daan-daang metro ang layo. Ito ay nararamdaman na mas malakas kaysa sa mga busog at palaso. Ang busog at palaso ay hindi mapigilan. Matapos i-shoot ito, bumaril ito. At itong 100-step flying sword technique ay makokontrol. Hanggat nalilinang ang chi, kahit na binaril ang lumilipad na espada, makokontrol pa rin ito ang bilis at tilapon ng paglipad. Ito ay kahangahangang daang hakbang na lumilipad na espada. Peel. Daang hakbang na lumilipad na espada. Peel. Ito ang dalawang bagay na pinakagusto ni Ling Xiao sa ngayon, kaya kapag umiikot ang turntable, hindi niya maiwasang sumigaw, umaasang makukuha ito ng maayos. Ang ganda. Ito ay 100-step flying sword. Tuwang-tuwa si Ling Xiao. Bagamat ang 100-step flying sword na ito ay hindi maaaring mapabuti ang cultivation base, ito ay may malaking pagtaas sa combat effectiveness. Isipin mo na lang na kaya mong patayin ang iyong buhay gamit ang isang lumilipad na espada kapag ang iba ay hindi malapit sa iyo. Ito ay talagang walang kapantay. Pinabati kita sa Master of Mountains and Rivers para sa pagguhit ng intermediate technique na 100 Steps of Flying Swordsmanship. Dahil ginagamit mo ang lottery function sa unang pagkakataon, gagantimpalaan ka ng lumilipad na espada. Ito ay isang hindi inaasahang sorpresa. Tiningnan ni Ling Xiao ang pagpapakilala ng lumilipad na espada. Breeze sword, magagamit lang ang fine flying sword para ipakita ang flying sword na uri ng martial arts. Ang bilis ng paglipad ay nadagdagan ng 20%, at ang kapangyarihan ng pamamaraan ay nadagdagan ng 20%. Pangungusap, ang mga espesyal na epekto ng mga produktong nakuha mula sa Sean Space ay may bisa lamang para sa Panginoon ng Sean. Kung ibibigay ito sa iba, mawawala ang mga espesyal na epekto. Bilang karagdagan, pagkatapos ninakawan ang item, maaari kang pumunta sa mapa ng landscape upang makuha muli ang eksaktong parehong bagay, walang limitasyong mga oras. Ang tala na ito Ling Xiao ay naiintindihan, ibig sabihin, kahit na ang espadang ito ay inagaw ng iba, ito ay isang ordinaryong espada lamang, at wala nang lumilipad na bilis at pagtaas ng kapangyarihan na bonus. Ito ay hindi masama. Pagkatapos ng lahat, si Ling Xiao ay nagkasala sa kanyang mga krimen. Wala pa ring paraan si Ling Xiao na panatilihin ang kanyang mabubuting bagay. Baka may iba pang asterisk nitong flying sword. Pero kung asterisk mo, asterisk lang. Isa lang itong ordinaryong bakal na espada. Wala naman talagang dapat ikabahala. Magbabayad pa rin si Shanato. Kaya huwag kang mag-alala. Kaya lang, malinaw na tumutugma ang breeze sword na ito sa martial arts ng flying swords. Halimbawa, ang daan-daang hakbang ng lumilipad na swordsmanship ay isa sa kanila. Dapat magkaroon ng isang layunin, ngunit kahit na ito ay sapat na. Si Ling Xiao ay hindi sakam na tao. Sa mga ito, ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay tiyak na bumuti ng husto. Ngayon kapag nakatagpo niya si Ling Chong, wala na siyang kailangang gawin. Kapag nakalabas na ang lumilipad na espada, kailangang ibitin kaagad ni Ling Chong ang tawag. Si Ling Xiao, na nakakuha ng 100-step flying swordsmanship, ay pansamantalang isinantabi ang iba pang gawain. Pagkalabas niya sa landscape, nakahanap siya ng isang tahimik na lugar at nagsimulang magsanay ng intermediate technique na ito. Kaiba sa ibang martial arts, bagamat ang 100-step flying swordsmanship ay mayroon ding 9 na layer upang makamit ang mahusay na tagumpay, mayroon lamang itong isang galaw, iyon ay flying sword.
ay isa lamang intermediate na ehersisyo pagkatapos ng lahat, at hindi mo ito maaaring hilingin na maging napakahusay. Inabot ng 2 araw bago nag-ensayo si Ling Xiao ng 100 Steps of Flying Swordsmanship, papunta sa 9th floor ng Dzogchen. Sa pagsusuri at mga drills ni Sean Wan, napakadaling magsanay ng ganitong uri ng single movement martial arts. Ang pinakahalatang bagay ay ang mas mataas na 100-step flying swordsmanship, mas mabilis ang bilis ng paglipad ng espada at mas malaki ang kapangyarihan. Pagkatapos ng 9 na layer na Dzogchen, isang espada ang lumipad at pumapatay ng isang triple pick ng martial arts. Dapat walang problema sa mga mandirigma. Maliban kung ang kalaban ay nagel-inang ng ilang makapangyarihang diskarte sa pagtatanggol. Biglang, narinig ni Ling Xiao ang isang matalim na sigaw mula sa langit. Tumangala siya at nakitang ito ay isang halimaw na itim na agila sa ikalawang antas ng tuktok. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang itim na agila na ito ay lumipad sa itaas ng Ling Xiao sa nakalipas na 2 araw. Mukhang naghahanap ng pagkakataon na patayin si Ling Xiao. Dahil dito, labis na nanlumo si Ling Xiao sa loob ng 2 araw ng paglilinang, at kinailangan niyang lumipat ng ilang lugar, at halos mabaliw siya. Ngayon, ang halimaw na ito ay nang-ahas na bumalik, para lang subukan ang kapangyarihan ng 100-step flying sword. Sa pag-iisip nito, tumayo si Ling Xiao, hawak ang bristle sword sa kanyang kamay, hinihimok ang totoong enerhiya sa kanyang katawan, at pinatakbo ang 100-step flying swordsmanship. Whoosh! Ang Qingfeng sword ay naging isang after-image at sumabog sa hangin. Tumagos sa hangin ang matalim na sipol at lumapit sa umiikot na itim na agila sa napakabilis na bilis. Kumpara sa bows and arrow, ang advantage ng 100-step flying sword ay hindi na niya kailangang magpuntirya, basta't ikinakandado niya ang target, maliban na lang kung hamarang o umiwas ang kalaban, siguradong makakatama siya. Napakabilis ng paglipad ng espada, nang matagpuan ito ng itim na agila, huli na para magtago, isang puting liwanag ang tumagos sa katawan nito, tumalsik ang dugo. Nako, hindi ako umabot sa punto. Sa unang pagkakataon na gumamit ng 100-step flying sword, si Ling Xiao ay halatang kinakalawang pa rin, kaya kahit na tinusok ng espada ang itim na agila, nabigo itong tumama sa punto. Ang bagay na iyon ay, pagkatapos ng lahat, isang pangalawang antas na pick monster na katumbas ng isang martial arts double pick martial artist. Kung hindi ito ang punto, hindi ito papatayin ng espadang ito. Ang itim na agila ay galit na galit at lumusab, halatang pilit na nilalabanan si Ling Xiao. Ngunit ang utak ng itim na agila na ito ay mas mababa kaysa sa tao. Hindi nito alam na pabalik-balik ang 100-step flying sword. Ilabas mo. Bawiin mo. Ito ay isang pag-atake. Sa makatuwid, nang binilisan ng itim na agila ang kanyang pagsised, ang Qingfeng sword ay bumalik na, at sa pagkakataong ito ay direktang tinusok ang ulo ng itim na agila. Hindi ito kontrolado ni Ling Xiao, dahil ang enerhiya sa katawan ay hindi mailalabas sa labas ng hindi pinagkadalubhasaan ng Qi, Endemtal.com, ngunit dahil inilipat ng itim na agila ang posisyon nito, kaya bumalik ang lumilipad na espada sa parehong landas. Tusok-tusok lang ito sa ulo noon. Swerte! Hindi napigilan ni Ling Xiao na makahinga ng maluwag. Tila ang paglilinang ay isang bagay, ngunit ang aktwal na labanan ay iba. Noong nag-ensayo siya ng 100 Steps Flying Swordsmanship, nitong nakaraang 2 araw, ginamit niya ang mga bato o puno bilang kanyang target. Ito ay mga nakapirming target, kaya natural na madaling matamaan. Tila na kung nais mong ganap na makabisado ang 100-step flying sword technique, kailangan mong subukang atakehin ang halimaw. Mayroong maraming mahahalagang materyales sa itim na agila. Kung ibebenta mo ito sa merkado, maaari mo itong ibenta ng 1,000 tael. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pangalawang antas ng Pick Monster. Ang dugo at buto nito ay maaaring gamitin para sa alchemy. Inihagis ang katawan ng itim na agila sa larawan ng mga bundok at ilog, dinala ni Ling Xiao ang breeze sword, itinapon ang Xiangyun Step, at nagsimulang maghanap sa Fulong Mountains. Ang hinahanap niya ay ang mga anak ng halimaw na hayop. Siyempre, hahanapin niya ang ilang halimaw na hayop sa ibaba ng 3 antas, at maaari rin niyang ibenta ang mga ito para sa pera.
Pagkatapos ng lahat, ang pagbebenta ng mga sekreto sa ehersisyo ay medyo masyadong kapansin-pansin. Ang pangunahing martial arts at mababang antas ng martial arts ay maswerte na sabihin. Kapag naibenta na ang intermediate martial arts, imposibleng hindi matuklasan. Iyan ang sisiw ng itim na agila. Noong pinatay ni Ling Xiao ang itim na agila noon, iniisip niya kung ang lalaking ito ay mag-iiwan ng mga sisiw, kaya sinasadya niyang hanapin ang mga umiikot na lugar ng itim na agila. Nakakita ako ng pugad ng ibon sa isang bangin na may 4 na sisiw sa loob. Inilagay ito ni Ling Xiao sa mapa ng bundok at ilog nang walang sinasabi, at pagkatapos ay ibinigay ito sa pangalawang antas na pastol upang tumulong sa pagpapalaki nito. Ang ganitong uri ng itim na agila ay hindi lamang makakagawa ng gamot gamit ang mga materyales sa katawan nito, ngunit nagiging pangalawang antas na pig monster na walang pagsasanay pagkatapos na ito ay lumaki. Maaari rin itong maging katulong sa mga kritikal na sandali. Natagpuan ang itim na agila na sisiw, hindi tumigil sa paghahanap si Ling Xiao. Mayroon lamang isang uri ng halamang gamot at isang uri lamang ng halimaw na hayop, na halatang hindi sapat. Ang Sky Star Flower, isa sa mga panggamot na materyales para sa pagpino ng breakthrough pill. Ang ahas na may 2 pakpak, ang apdo ng ahas nito ay isang mahalagang materyal para sa pagpino ng tableta ng proteksyon sa puso. Isa itong pig monster sa unang level sa adulthood, at ito ay napakalason. Waki fruit, ang pangunahing materyal para sa pagpino ng mga breakthrough na table tasks. Wolverine, ang mga buto ay maaaring gamitin upang gumawa ng King Kong pills, at ito ay magiging isang pangatlong antas na ordinaryong halimaw. Kuwit-kuwit. Sa proseso ng paghahanap ng mga halamang gamot at halimaw, sinubukan din ni Ling Xiao na magsanay ng 2 intermediate body technique sa parehong oras. Pagkalipas ng 3 araw, ang 2 intermediate body technique na ito ay nakarating na sa Dzogchen. Direktang binuksan ni Ling Xiao ang Xiangyanbo, Perbution. Pagkatapos ay magpatuloy sa pagsasanay. Matapos maabot ang ikalawang hakbang, ang bilis ng Xiangyanbo ay higit na nalampasan ang martial artist ng parehong antas, at kahit na ang bilis ng martial artist ng triple pinnacle ng martial arts ay hindi kasing husay niya. Kung gagamit ka ng Fall Chi Ju, madali ka pa ring makakatakas kahit na nakatagpo ka ng 4th-tier martial artist. Tungkol naman sa 100-step flying swordsmanship, madalas itong ginagamit sa pangangaso ng mga halimaw, kaya sa 3 araw na ito, halos magagamit na niya ang 100-step flying swordsmanship, hanggang sa punto ng pagiging perpekto. Malayang bumabawi at naglalabas, at mas tumpak kapag nilock ang target. Kung makaharap niya ang itim na agila, tiyak na hindi niya matamaan ang susi sa unang pagkakataon, at tiyak na mapapatay siya sa isang espada. Patuloy na magsanay ng Shenfa at 100-step flying swordsmanship, sa loob ng 3 magkakasunod na araw. Dahil ang Red Sun Gong ay dapat na patakbuhin sa bawat oras, ito rin ang nagpapabilis sa pagsulong ng Red Sun Gong. Umabot na ito sa 9 na antas. Malapit sa kaharian ng Dzogchen. Siyempre, bukod sa pagpapabuti ng lakas, mayroon ding maraming iba pang mga nadagdag. Bilang karagdagan sa mga halimaw na hayop na maaaring mahuli na nagkakahalaga ng 2 hanggang 30,000 tail ng pilak, mayroon ng 10 uri ng mga halamang gamot na materyales at 3 halimaw na cob sa kanyang landscape map. Kung hindi dahil sa kakaunting bilang ng mga magsasaka at pastol, tiyak na pipiliin niyang manatili pa rito ng ilang araw. Ngunit ngayon ang oras upang bumalik, ang mga materyales ay halos na kolekta, at pagkatapos ay oras na upang gamitin ito upang pinuhin ang tableta. Pagkatapos ng lahat, ang susi ay upang i-upgrade ang lakas sa triple level ng martial arts. Napakahalaga nito para sa taunang kompetisyon na darating sa loob ng ilang araw. Gusto kong sabihin na ikinalulungkot ko, ibig sabihin, hindi pa ako nakakita ng isang 3rd level pick monster sa mga nakaraang araw. Walang paraan, hindi talaga siya naglakas loob na pumunta sa kailaliman ng Fulong Mountain na mag-isa, dahil masyadong delikado. Woo! Nang aalis na si Ling Xiao, bigla siyang nakakita ng malaking pulang tuldok sa mapa ng bundok at ilog. Tapos may umuungol na sapat na para mabigla ang buong katawan niya. 4 na antas na halimaw na umuungol na lobo. Pinindot ni Ling Xiao ang malaking pulang tuldok at nagulat siya.
Magmadali, ang mga third-level pick monsters ay kayang harapin ito, at ang fourth-level monsters ay hindi man lang makapag-isip tungkol dito. Siguradong hindi ito isang bagay na kakayanin niya sa second-tier pick ng martial arts. Umalis ka. Dinala namin itong umuungol na lobo mula sa bundok. Nang gusto na niyang umalis ay may nakita siyang grupo ng mga teenager na papalapit. Tinatayang may 12 o 3 tao, at hindi sila mahina. Ang pinakamalakas ay dapat na maihahambing kay Ling Yizo, at lahat sila ay triple pick martial artist sa martial arts. Umalis ka. I didn't want to asterisk this crappy thing from you, pwede ka bang magsalita? Kumunat ang noo ni Ling Xiao. Sa ilalim ni Li Xingyun, nasaktan ako ni junior brother noon pa man. Sana mapatawad mo ako. Hindi ko alam kung anong pangalan mo. Magaling ba sa ugali ang taong ito, Li Xingyun? Siya nga pala, hindi ba ito ang talentadong disipulo ng pamilya Li sa Tianfeng City? Zia Ling Xiao, don't care, aalis na rin ako. Medyo naiinis si Ling Xiao noong una, ngunit magalang pa rin si Li Xingyun, kaya hindi niya ito pinansin. Ito pala ay anak ng pamilya Ling. Ang pagpupulong ay isang kapalaran. Makapangyarihan ang lobong humangal na ito. Kung paano ito haharapin ng sama-sama, natural na magkakaroon ka ng bahagi ng ani mamaya. Ngumiti si Li Xingyun. Hindi, natatakot ako sa kamatayan. Ikanaway ni Ling Xiao ang kanyang kamay, tumalikod at umalis, nang walang kahit kaunting nostalgia. Ha? Duwag. Hindi ko pa narinig ang pangalang Ling Xiao. Ordinaryong alagad lang yata. Kuya Xingyun, ikaw talaga. Ano ang magagawa ko sa kanya? Kung ang mga taong tulad ni na Ling Feng, Ling Taisho, at Ling Yizo. Okay lang tumulong. Tama na, huwag mo nang pag-usapan, dumating na si Xiaoyu Wolf, mabilis na ayusin ang mga bitag at maghanda sa pag-atake. Ikanaway ni Li Xingyun ang kanyang kamay. Bagamat 15 o 6 na taong gulang pa lang siya, parang master na siya. Huminto si Ling Xiao mga 2 hanggang 300 metro ang layo. Interesado siya kung paano aalagaan ng pamilyang Li, isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Tianfeng City, ang umaangal na lobong ito. Fourth level monster, nakatumbas ng isang martial artist na may ika-4 na level ng martial art, at maaari nang magpakita ng chi nito. Inayos ng mga disipulo ng pamilya Li ang bitag, si Li Xingyun lang ang naiwan doon bilang Kane, at ang iba ay nagtago, naghahanda na hintayin ang umaalulong na lobo na pumasok sa bitag at sabay na umatake. Gayunpaman, halatang minamaliit nila ang lakas ng umuungol na lobo. Wow! Nang sumugod ang Howling Moon Wolf, ibinuka niya ang kanyang bibig at sumigaw, at isang parang blade na gas ang lumipad mula sa kanyang bibig, napala ang buong lupain, at lahat ng mga bitag na orihinal na inayos ay nawasak. Hindi, ang taong ito ay masyadong malakas, at napakatuso, hindi kami kalaban, umatras. Gusto lang ni Li Xingyun na subukan ang kanyang martial arts triple pick cultivation base para harapin ang 4th level monsters, pero halatang hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang 4th level monsters. Ay ganap na hindi inaasahan. Ibig sabihin, ilang beses na siyang makakalaban. Kung magpapalit man siya ng ibang tao, tiyak na direktang papatayin siya ng malablade na gas. Pagkababa pa lang ng boses niya ay may naputol na, ang taong iyon ay isang martial artist sa pangalawang pinakamataas na antas ng martial arts, na nagtatago sa likod ng malaking puno, na nakakaalam na pagkatapos putulin ang malaking puno, maging siya ay pinatay. Ngayon ang mga disipulo ng pamilya Li ay nataranta at tumakas sa lahat ng direksyon. May mga taong aksidenteng natapilok sa ugat ng puno. Ito ang horror ng level 4 monsters. Si Ling Xiao, na nagtatago sa dilim, ay hindi ibig sabihin na pagtawanan ang disipulo ng pamilyang Li, Endemtel.com, ang antas ng mga halimaw na ito ay kailangan ding tumakas pagkatapos siyang palitan, tulad ng kahihiyan. Huwag kayong magpanik, lahat, haharangan ko muna siya, lumabas kayo. Sa kritikal na sandali, ang Li Xingyun na iyon ay mukhang isang tao. Sa halip na tumalikod at tumakas, pinagpag niya ang mahabang espada sa kanyang kamay at itinutok ito sa Howling Wolf. Ang parang talim na gas na katatapos lang umatake sa kanya ay hinarang niya ng espada. Ito rin ang nagpaunawa sa kanya ng agwat sa pagitan niya at ng pang-4 na antas na halimaw. Imposibleng manalo. Pero baka magtagal pa.
Kailangan kong sabihin na medyo hinangaan ni Ling Xiao itong si Li Xingyun. Ang gayong tao ay higit na matalino kaysa Ling Fei, Ling Chong, at Ling Feng. Maaaring may kumpara dito si Ling Yizo. Ang espada ng hangin. Galit na sumigaw si Li Xingyun, sinipa ang kanyang paa sa lupa, at ang tao ay lumipad na palabas, at ang espada ay direktang nakatutok sa lalamunan ng Howling Wolf. Kahit anong halimaw na hayop, ang lalamunan ang laging pinakamahina. Malinaw na alam din ito ni Li Xingyuan. Espada ng hangin. Dapat advanced swordsmanship yan. Ang Li Xingyuan na ito ay karapat-dapat na maging henyo ng pamilya Li. Maaari talaga siyang makakuha ng advanced swordsmanship, at tila isa rin siyang pangunahing bagay sa pagsasanay. Kuya Xingyun, halika na. Patayin ang masamang harang na iyon. Nang makita ang pag-atake ni Li Xingyun, ang mga anak ng pamilyang Li na nataranta ay tumigil ng hindi inaasahan at nagsimulang sumigaw doon. Ito ay talagang isang grupo ng mga scam, huwag tumakas sa oras na ito, kakaiba na si Li Xingyun ay hindi galit sa iyo. Hindi nakaimik si Ling Xiao. Alam niya na bagamat makapangyarihan si Li Xingyun, maaari lamang niyang ipagpaliban ang pag-atake ni Xiao Yu Wolf, upang hayaang makatakas ang iba pang mga disipulo ng pamilya Li. Ang gaganda naman ng mga babong ito, puro utak ng baboy. Tall it. Ang espada sa kamay ni Li Xingyun ay tumusok sa katawan ni Xiao Yu Wolf. Gayunpaman, ito ay halos kalahating pulgada lamang, at hindi na maaaring lumalim. Ang nakakatakot na depensa ng 4 na antas na halimaw na hayop, ang mga buto ay napakatigas na hindi sila nawala sa espada sa mga kamay ni Li Xingyun. Wu! Nasa sakit ang Howling Moon Wolf, ibinuka ang kanyang bibig at napaungol, at muling bumaril ang Chi Blade. Pinunot ni Li Xingyun ang kanyang espada sa pagmamadali upang harangin, ngunit nakagalaw pa rin siya sa kanyang katawan. Kahit na halatang nagpractice siya ng mga diskarte sa pagtatanggol at hindi malubhang nasugatan, ang sugat ay medyo nakakatakot din. Kasabay ng puwersa ng nakakatakot na Gangchi Blade, hindi niya na-stabilize ang kanyang katawan, natumba siya, at muling natama ng puno. Ang pinsalang ito ay maaaring hindi isang malaking bagay para sa martial arts triple pinnacle martial artist, ngunit ang mga trick ng master ay maaaring maging isang bagay ng buhay at kamatayan. Siya ay mas mababa sa Howling Wolf, ngunit ngayon siya ay natamba. Paanong binitawan ng Howling Wolf ang pagkakataong ito, tumalon ng husto, at sumugod? Kuya Xingyun. Natakot ang mga anak ng pamilya Li nang makita nila ang sitwasyon, at tinakpan pa ng ilang mga tao ang kanilang mga mata. Ang makita si Li Xingyun ay malapit nang mamatay sa trahedya sa ilalim ng bibig ni Xiao Yu Wolf. Biglang lumipad ang isang liwanag ng espada, na lumampas sa balakid, at pagkatapos ay tumama sa Howling Wolf. Wu! Ang Howling Moon Wolf ay gumawa ng masayang sigaw, ang tunog ay napakalakas kaya't napailing pa ang ilang mga alagad ng pamilyang Li mula sa pagbubula ng bibig at nawala ng malay. Kumakaluskos din ang mga halaman sa paligid, parang nanginginig sa alulong. Ang anak ng pamilyang Li ay mukhang nagulat at nalaman na ang liwanag ng espada ay lumipad, at ang peklat sa noo ni Xiao Yu Wolf ay halatang mas malalim. Ang espadang ito ay nagkataong nasaksak ang sugat na iniwan ni Li Xingyun sa noo ni Xiao Yu Wolf. Ang liwanag ng espada ay lumipad ng pabalik-balik, ngunit sa isang iglap, nang sinubukan ni Xiao Yu Wolf na hanapin ang umaatake, nalaman niyang wala talagang figure. Sa oras na ito, sinamantala rin ni Li Xingyun ang pagkakataong makatakas. Siya ay isang matalinong tao, alam niyang may makakatulong, kahit sino pa ito, dapat niyang iligtas ang kanyang buhay. Ngunit halatang hindi siya papakawalan ng Howling Wolf ng madali. Walang nakitang snake attackers, binilang ni Xiao Yu Wolf ang lahat ng galit sa mga anak ng pamilya Li. Baliw na pagtugis. Sigaw ng paulit-ulit. Sa isang iglap, 2 na sa mga anak ng pamilyang Li ang namatay. Kahit na gusto ni Li Xingyun na pigilan ang Howling Wolf sa oras na ito, wala siyang magawa. Medyo nahihilo na siya dahil sa sobrang pagkawala ng dugo niya. Nang makita na ang mga anak ng pamilyang Li na naruroon ngayon ay malapit ng patayin. Biglang lumitaw muli ang liwanag ng espada. Saksak pa ang dating sugat. Gaano man kalakas ang Howling Moon Wolf, isa lang itong halimaw sa ika-4 na antas kung tutuusin. Ang 100-step flying sword ni Ling Xiao ay nilinang sa 9th floor ng Zubshan,
kasama ang power bonus ng Qingfeng Sword, at ang kapangyarihan ng Fall Qiju ay nadobal sa sugat na natusok na nito. Sinaksak ng dalawang magkasunod. Kahit gaano pa katigas ang buto, butas pa rin. Siyempre, medyo kakaiba pa rin ang gustong patayin ang Howling Wolf ng ganito. Ngunit ang umaangal na lobo ay nasa liwanag. Nasa dilim si Ling Xiao, at patuloy siyang naghahadyos ng 100 hakbang na lumilipad na espada. Sa tuwing ito ay inihahagis, nagbabago ang posisyon nito. Kapag ang Howling Moon Wolf ay sumugod doon, maaari lamang itong magalit na ito ay umuungal sa kalangitan. Nang ilagay ni Xiaoyu Wolf ang target kay Ling Xiao, ang mga disipulo ng pamilyang Li ay nagsimula ng umatras, at ngayon lang nila nakita ang katakutan ni Xiaoyu Wolf. Huwag kang tumakas ngayon, wala talagang pagkakataon mamaya. Let's go, Brother Xingyun. Walang pakialam kung sino ang gumawa ng shot, in any case, we have got our life back today. Nang makita si Li Xingyun na nag-aatubili pa ring umalis, at tumanggi na umalis, hinimok ng lahat. Naglabas si Li Xingyun ng, ngunit medyo ayaw pa rin niyang sumuko. Ang Howling Moon Wolf ay halatang mahina ang aura nito, at tila namamatay na ito. Kakaalis lang, sayang naman. Gusto ko talagang pag-usapan ito. Sa simula, ang mga sugat sa katawan ng Moon Wolf ay iniwan niya. Woo! Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang Howling Wolf, tumalikod at tumakas patungo sa kailaliman ng gubat. Hahaha, hindi kita kayang patayin. Sa gitna ng tawanan, isang figure ang humabol sa umaalulong na lobo. Si Ling Xiao, na naglunsad ng Ziyang Yun Step, ay tiyak na mas mabilis kaysa kay Xiaoyu Wolf, na ang mga yapak ay bakante dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Ang Howling Moon Wolf na ito ay puno ng mga kayamanan, na nagkakahalaga ng higit sa 45,000 tail ng pilak, ang kalahating araw na pagsusumikap na ito ay hindi masasayang. Pagkatapos ng lahat, hindi niya nailigtas si Li Xingyun. Pagkatapos ng lahat, nakita niya ang pagkakataon na patayin si Xiaoyu Wolf. Hindi ba't ngayon lang iyon ang disipulo ng pamilya Ling? May nakakilala kay Ling Xiao. Oo, parang si Ling Xiao, ang lalaking ito ay may nakakatakot na katawan, paano siya naging napakabilis? Dapat ngayon lang niya ginamit ang flying swordsmanship. Saan niya nakuha ang martial arts exercises, pero wala pa akong narinig na ganoong swordsmanship sa pamilya Ling. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo mamamatay ng maraming tao. Ibig sabihin, kung sinaksak muna ni Brother Xingyun ang Howling Moon Wolf, umasa ka lang sa kanya. Sa mga disipulo ng pamilyang Li, malinaw na may mga disipulo na mas malakas kaysa kay Ling Xiao na hindi nasisiyahan. Kabilang sa mga taong ito, bilang karagdagan sa triple peak cultivation base ng martial arts ni Li Xingyun, mayroong 3 iba pa na may triple cultivation base ng martial arts. Natural na hindi nila tinitingnan si Ling Xiao, sa tingin nila ay sinasamantala ni Ling Xiao. Oy, pero ayos lang, kapag napatay niya ang umaalulong na lobo, kunin na lang natin. Isang umay triple Ling family disciple ang inisyon. Malungkot ang mukha ni Li Xingyun, na mukhang kawili-wili rin. Hindi ito mura. Sa orihinal, ang Howling Wolf ay inilabas namin at binalak na pumatay. Walang humiling sa kanya na gawin ito. May nagsalita ulit. Woo! Sa sandaling ito, isang ungol ang nagmula sa daan-daang metro ang layo, at naririnig ito ng lahat. Iyon ang huling pag-ungol bago mamatay. Patay. Pumunta ka. Pumunta at tingnan. Ikanaway ni Li Xingyun ang kanyang kamay, indemtal.com, sumunod ang lahat. Bagamat 3 tao ang namatay, mayroon pa ring 1 dosina sa kanila. Siyempre, hindi sila matatakot kay Ling Xiao. Sa hindi kalayuan, pinunasan ni Ling Xiao ang pawis sa kanyang noo at naka-crossleg sa lupa. Ginagamit niya ang returning Qiju para ibalik ang kanyang tunay na Qi. Upang patayin si Xiaoyu Wolf, patuloy na ginamit ni Ling Xiao ang Riot Qiju na kumukonsumo ng maraming Qi. Ngayong sa wakas ay napatay na siya, halos hamupa na ang kanyang galit. Labis siyang nag-aalala na ang mga disipulo ng pamilyang Li ay darating para manggulo, kaya hindi siya nagmamadaling linisin ang eksena, ngunit sabik na mabawi ang kanyang galit. Kung sakaling gumawa ng gulo ang kabilang partido, mabuting maging handa. Bilang karagdagan sa returning Qiju, siya ay ngumunguya ng isang uri ng medicinal herb,
na siyang herb para sa pagdadalisay ng returning chi peel. Bagamat sinasabing ang epekto ay tiyak na mas malala kaysa sa chi dan, mas mabuti na magkaroon ng isang bagay kaysa wala. Sa pagkakataong ito, masasabing maswerte lang ang mapatay ang 4th level monster na si Xiaoyue lang na may double peak cultivation base ng martial art. Kung wala ang sugat na nabuksan ng espada ni Li Xingyun, ang kanyang pag-atake ay hindi man lang masira ang depensa ng umaalulong na lobo. Bagamat hindi ako kumbinsido, ito ay katotohanan. Ang kaharian ay napakalayo, kahit na mayroon kang isang malakas na pamamaraan, mahirap na mabawi ang puwang na iyon. Tila malapit ng pagbutihin ng cultivation base. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga anak ng pamilyang Li ay dumating sa pinangyarihan gaya ng inaasahan. Ay pinamumunuan ni Li Xingyun. Brother Ling, natuklasan namin ang umuungol na lobo na ito, at inilabas namin ito. Dahil tumulong si Brother Ling sa pagpatay, natural na ibibigay namin sa kanya ang isang bagay bilang kabayaran. Ang mga salita ni Li Xingyun, mahinahon at tahimik. Ngunit sa oras na ito, sa mga mata ni Ling Xiao, siya ay nagbago mula kay Young Master Pian Pian sa isang mabaho. Bagay na walang hiya. Kuya Xingyun, huwag makipag-usap ng walang kaparirikan sa batang ito, hindi na natin kailangang ibahagi ang ating mga bagay sa iba. Ay nagsasalita tungkol sa isang binata sa tabi ni Li Xingyun, na ang lakas ay triple martial arts. Kahit na hindi kasing husay ni Li Xingyun, sa ibabaw, tiyak na mas mahusay ito kaysa kay Ling Xiao. Li Rui, wag mong sabihin yan. Naniniwala akong matalinong tao si Brother Ling. Si Li Xingyun ay talagang isang tunay na mapagkunwari. Kasuklam-suklam na gusto ang bangkay ng umuungol na lobo ngunit nagpapanggap na isang maginoo. Hindi nagsalita si Ling Xiao, ngunit tinitigan lamang ang mga taong ito. Sa totoo lang, sa mga taong ito, ang tanging naiinggit sa kanya ay si Li Xingyun. Ngunit sa oras na ito si Li Xingyun ay nasugatan at ang kanyang lakas ay wala pa sa kalahati ng kanyang dating lakas. Natural na hindi siya natatakot. Ang iba naman, wala lang sa kanya. Paano si Kuya Ling? Anong kabayaran ang kailangan? Hanggat kaya naming tanggapin, kaya naming ibigay sa inyo. Nakita ni Li Xingyun na hindi nagsasalita si Ling Xiao, kaya nagtanong siya muli. Nagsalita si Ling Xiao sa pagkakataong ito, dahil magtatagal ito para mabawi niya ang kanyang tunay na lakas, para maantala niya ito. Mukhang hindi alam ng kabilang partido ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ng lahat, karaniwang walang sinuman ang maaaring magsanay ng return chi ju para sa isang martial artist na may antas ng martial art na mas mababa sa triple level. At kahit na magsanay ka, ang epekto ay hindi magiging maganda. Siya ay kabilang sa isang exception, natural na hindi iisipin ng iba, sa ilalim ng impluwensya ni Sean Wan, ang epekto ng lahat ng martial arts ay mapapabuti. Ang kanyang Sean Wan ay kasalukuyang level 1. Ang epekto ng pagpapabuti ay 10%. Sabi ni Kuya Lee, paano mo ito hahatiin? Hinawakan ni Li Xingyun ang kanyang baba at sinabing, gawin natin ito, ang mga taong naruroon ngayon, at ikaw, ay 13. Kung hahatiin mo ang ulo, hindi ka makakakuha ng 10%, ngunit pagkatapos ng lahat, si Kuya Ling ay gumawa ng magandang trabaho. Oo, kung magduso lang kami ng kaunting pagkawala, bibigyan ka namin ng 10%, at ang natitirang 70%. Paano kung tayo? Bigyan mo siya ng 10%. Ito ay masyadong mura para sa kanya, tama. Mayroon kaming 3 kapatid na lalaki na namatay, at kailangan pa rin namin siyang bigyan ng pasasalamat. Hindi komportable na sabi ni Li Rui. Oo, napakarami, bakit nakakakuha siya ng 10%? Sumang-ayon din ang iba sa pamilyang Li sa pahayag ni Li Rui. Hindi mo ba ako bibigyan ng Chengdo? Haha, nakakita ako ng mga walang hiyang tao, hindi pa ako nakakita ng ganito kawalan Jia. Masaya si Ling Xiao, talagang masaya ito. Noong una ay inisip niya na si Li Xingyun ay sapat na walang kahihiyan, ngunit hindi niya inaasahan na ang iba ay maging walang kahihiyan. Anak, kalimutan mo na lang kung ayaw mo. Bigyan ka ng points, ang bait namin, paano kung hindi ka namin bigyan? Sabi ni Li Rui na may panunuya, puno ng panunuya at panghahamak. Anyway, maraming tao, at may ilang tao na halatang mas malakas kaysa sa iba. Anong kinakatakutan mo? Sa orihinal,
Ang apat na malalaking pamilya ng Tianfeng City ay ikaw at ako ay nag-aaway, kaya paano kung hindi mo ito ibigay? Talaga, noong una ay akala ko patay ka na, at binalak kong bigyan ka ng ilan, ngunit ngayon, kahit isang buhok ay ayaw mo na. Si Ling Xiao ay nagsasabi ng totoo, siya ay hindi isang hindi makatwirang tao, ngunit ang kabilang partido ay napakawalansiya, kung gayon hindi siya maaaring maging mapagmahal. Nakikipag-usap sa mga tao kapag nakakita ka ng mga tao, nagsasalita ng walang kaparirikan sa mga tao. Ikaw ay walang utang na loob at walang pakundangan, huwag mong sisihin sa akin ang katwiran ni Ling Xiao. Mabango bata, namamatay ka talaga. Marahas na sumigaw si Li Rui, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay pamitik, at direktang sinaksak nito si Ling Xiao sa lalamunan. Papatayin niya ang mga tao. Kahit sinong pumatay ng mga tao sa gubat na ito, walang makakaalam na ginawa nila ito. Bukod dito, hindi pa nila narinig ang pangalang Ling Xiao, na nangangahulugan na sila ay mga walang kakayahan na disipulo ng pamilya Ling. Papatayin sila kung papatayin sila, at walang darating para manggulo. Hindi tumigil si Li Xingyon. Siya ay nasugatan sa oras na ito, kaya't hindi siya maaaring bumaril, ngunit kahit na si Li Rui ay bahagyang mas mababa sa kanya, malinaw na siya ay mas mahusay kaysa sa kalaban. Hindi dapat mahirap manalo. Ang espada ng hangin. Ang swordsmanship na ipinakita ng mahabang espada ni Li Rui ay talagang kapareho ng kay Li Xingyon, na siyang advanced martial arts na swordsmanship of the wind. Kaya lang, in terms of momentum and power, halatang mas masahol pa ito kaysa kay Li Xingyon. Ang Gunfeng Sword Technique ni Brother Li Rui ay nasanay na sa ika-4 na antas, kahit na hindi ito kasing husay ng Senior Brother Xingyon, ngunit tiyak na hindi ito mapipigilan ng batang iyon. Sino ang gumawa sa batang iyon na hindi malaman kung ano ang mabuti o masama? Nararapat siyang mamatay. Hindi sinasadya ng mga anak ng pamilyang Li na magpasalamat. Sa oras na ito, nang makita ang hakbang ni Li Rui na patayin si Ling Xiao, lahat sila ay nagpakita ng mga nakangisi. Ito ba ay labanan sa pagitan ng mga pamilya? Ay talagang malupit. Gayunpaman, pinili nila ang maling target para sa bully ngayon. Talagang walang takot ang mga mangmang. Sa pagharap sa pag-atake, nagpakita ng panunuya si Ling Xiao. Ipinanganak siya bilang isang pulubi, at alam niya mula sa murang edad na walang tinatawag na awa sa mundong ito. Kung gusto ka ng iba na patayin, makakaligtas ka lang sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila. Marami na siyang nakitang ganito. Ang mahabang espada ni Li Rui ay tumusok, ngunit biglang nawala si Ling Xiao. Ang bato kung saan ako naka-crossleg ay tinusok ng espada ng hangin, at ang mga durog na bato ay lumipad sa paligid. Kung may nasaksak ito, tiyak na mamamatay ito. Anong klaseng katawan ito? Paano ito napakabilis? Ang lahat ng mga anak ng pamilya Li, kabilang si Li Xingyon, ay natulala. Si Ling Xiao ay nakaupo pa rin doon sa unang sandali, ngunit ang susunod na sandali ay nawala, na ginawa nilang ganap na walang alam sa nangyari. Naramdaman lamang ang pagkislap ng after image, wala na ang target ni Li Rui. Kuya Li Rui, mag-ingat ka. Lumitaw si Ling Xiao sa likod ni Li Rui, ngunit hindi niya nilayo na gamitin ang 100-step flying sword. Ay masyadong malapit, ang kapangyarihan ng 100-step flying sword ay hindi kasing lakas ng Meteor Fist. Ang pangalawang estilo ng Gale Sword paghahati ng hangin. Naramdaman din ni Li Rui na may tao sa likod niya, kaya dali-dali siyang tumalikod at pamitik, sinusubukang pilitin si Ling Xiao palayo. Ngunit paano siya bibigyan ni Ling Xiao ng pagkakataon sa oras na ito? Meteor Fist 9th form hindi ko pa ito ginagamit, hayaan mo munang subukan ang kapangyarihan nito. Meteor Fist 9th form, Meteor Fall. Hindi itinago ni Ling Xiao ang kanyang mga kamay. Kinasusuklaman niya ang walang utang na loob na lalaking ito na papatay sa kanya kapag hindi siya sumang-ayon sa kanya. Kaya ang putok na ito ay isang mamamatay. Hindi lamang niya ginamit ang pinakamakapangyarihang anyo sa Meteor Fist, ngunit ginamit din niya ang Fast Chiju. Maging maawen. Malinaw na naramdaman ni Li Xingyon ang lakas ng suntok na ito, at nagmamadaling pumutok para harangan, Indemtal.com, namamatay na. Panipi. Lalong lumakas ang pakiramdam ni Li Rui. Parang nakakita siya ng meteorite na tumatama sa kanyang katawan.
Dahil sa nakakakilabot na aura ay hindi na siya makahinga at hindi makagalaw ang kanyang katawan. Hindi niya maintindihan, halatang mas maganda ang cultivation niya kaysa kay Ling Xiao, pero bakit ang layo ng aura niya? Siyempre hindi niya maintindihan. Ang bonus ng Mountain and River 1, ang ika-9 na anyo ng Meteor Feast, sa ilalim ng Storm Chiju, ay matagal nang nalampasan ang suntok ng martial arts triple peak martial artist. Boom! Sinuntok ni Ling Xiao si Li Rui ng mariin. Boom! Ang tunog ng mga sirang buto ay tumunog. Pagkatapos ay pinasabog si Li Rui at natamaan ng malakas ang isang malapit na puno. Ang kanyang ulo ay tumagilid, at ang hininga ng tao ay nawala. Hindi lang iyon, ngunit ang patay na mukha na ito ay hindi masyadong maganda, at ang katawan ay halos ma-deform sa kabog. Halos madurog na ang mga buto sa buong katawan niya. May mga bakas pa ng apoy sa kanyang katawan. Iyon ay isang espesyal na epekto ng Red Sun Gang. Kuya Li Rui, ikaw, pinatay mo talaga si Brother Li Rui. Naspell ko ito sa iyo. Itigil mo na lahat. Puno ng sama ng loob si Li Xingyun, at gusto niyang ipaghiganti si Li Rui, ngunit alam na alam niya sa kanyang puso na walang sinuman ang makakabasag kay Li Rui ng isang suntok. Maliban kung siya Li Xingyun ay hindi nasugatan sa ngayon. Sayang lang, hindi naman minor ang injury niya. Kung nagmamadali siyang lumabas, tiyak na hindi siya magiging mas mahusay kaysa kay Li Rui. Ang iba pang mga anak ng pamilyang Li ay biglang nagising matapos silang pag-alitan ni Li Xingyun. Naiintindihan nila ang kakilakilabot na lakas ni Ling Xiao. Ang lakas ng taong ito ay tiyak na hindi limitado sa ikalawang peak ng martial arts. Senior Brother Xingyun, hinayaan mo bang umalis ang batang ito ng ganito? Namatay si Brother Li Rui ng walang kabuluhan. Bagamat natatakot sila kay Ling Xiao, ang mga anak ng pamilyang Li ay nag-iisip pa rin tungkol sa pagkamatay ni Li Rui. Kasama ang kanilang malaking bilang ng mga tao, palagi nilang iniisip na maaari nilang mabuli ng mas kaunti sa pamamagitan ng higit pa. Gusto kong pumunta si Ling Xiao, sino ang makakapidyaw sa iyo? Umisi si Ling Xiao, at binuhat ang katawan ng Howling Wolf sa kanyang mga balikat, at pinagmamasdan ang pamilya Li. Walang nang ahas na kumilos. Matangkad pa rin ang eksena kung saan sinaktan at pinatay ni Ling Xiao si Li Rui, isang triple martial artist. Alam nilang lahat na kung sino ang unang pumutok ay mamamatay. Sa pagdaan sa karamihan, si Ling Xiao ay lihim na nakahinga ng maluwag. To tell the truth, hindi pa niya nare-recover ang totoong chi niya noon. Matapos patayin si Li Rui ng buong lakas, ngayon kung talagang makakasama at makakaatake ang mga anak ng pamilya Li, makakatakas lang siya. Kaya lang hindi ko inaasahan na ganito pala kaiya ang grupo ng mga tao, na hindi man lang sila maglalakas loob na kumilos. Malaki talaga ang naitulong nito sa kanya, at umalis siya pagkatapos magpanggap na sobrang exciting. Ano ang background ni Ling Xiao? Tingnan mo ang kakayahan na ito, natatakot ako na hindi ito mas masahol pa sa henyong iyon na si Ling Yizo. Well, kahit si Ling Feifan, imposibleng umalis ng ganito sa tuktok ng ikalawang yugto ng Wumai. Malungkot ang mukha ni Li Xingyun, at malamig niyang sinabi sa likuran ni Ling Xiao. Hindi, kapatid na Xingyun, ang tinutukoy mo ay si Ling Feifan, isa sa 4 na anak ng lungsod ng Tianfeng. Oo, siya iyon. Imposible, si Ling Feihua ay na-promote sa ika-4 na antas ng Wumai 3 taon na ang nakakaraan, noong siya ay 12 taong gulang. Iyan ay isang tunay na henyo, paano ito maihahambing sa batang iyon? Ang 4 na anak ng Tianfeng City, lahat sila ay mga martial artist na na-promote sa ika-4 na ranggo ng martial arts sa ilalim ng edad na 14. Talagang isa silang huwaran para sa lahat ng kabataan sa Tianfeng City. Tama, kapatid na Xingyun, pinahahalagahan mo rin ang Ling Xiao na iyon, kung hindi ka nasaktan ngayon, walang alinlangan na mamamatay si Ling Xiao. Siyempre, bagamat hinahangaan ni Li Xingyun si Ling Xiao, mas kumpiyansa siya. Kung hindi siya nasaktan ngayon, hindi mamamatay si Li Rui. Siya nga pala, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan tungkol sa bagay na ito pagkatapos mong bumalik ngayon, sabihin mo lang na si Li Rui ay napatay ng umaalulong na lobo, kung hindi, lahat tayo ay malas. Ang lolo ni Li Rui ay ang nakatatanda sa aming angkan, at ang kanyang apo ay nabuli.
Pinatay ang mga miyembro ng pamilya, ngunit hindi kami tumulong. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? Bigla, malamig na sumigaw si Li Xingyun. Intindihin, Kuya Xingyun. Pagkaalis ni Ling Xiao sa Fulong Mountains, pumunta muna siya sa palengke at pinalitan ng pilak ang lahat ng karagdagang materyales, na 35 taels sa kabuuan. Ang perang ito ay kailangan, dahil kahit hilingin mo sa bulwagan ng gamot ng Ling na tumulong sa pagpino ng tableta, kailangan mong magbayad ng mga bayarin sa paggawa. Kung wala kang pera, hindi mo ito magagawa. At kung mas mahalaga ang gamot, mas mataas ang gastos sa paggawa. Ay 35,000 tael lamang ng pilak, na higit pa sa sapat. Pagkatapos noon, muli siyang pumunta sa auction house at kinuha ang 100 tael ng pilak na kinita niya sa pag-auction ng basic exercises, at binigyan pa rin ang iba ng 12 tael ng handling fees. Lahat ng pilak ay idineposito niya sa mapa ng mga bundok at ilog. Ito ay mas ligtas kaysa sa ilagay ito sa isang silver account. Narinig niya na may tinatawag na storage ring sa mundong ito, ngunit hindi pa niya ito nakita. Kahit na mayroon, tiyak na hindi ito kasing dali ng kanyang landscape map. Sa pagkakataong ito ay wala siyang planong ibenta ang mga pagsasanay. Sa pilak, ang ganitong uri ng adventurous na bagay ay maaaring pansamantalang ihinto, upang hindi makakuha ng gulo. Pagkatapos umalis sa auction house, binilisan ni Ling Xiao ang kanyang lakad at bumalik sa bahay ni Ling, at dumiretso sa medicine hall. Ang Yaotang ay isang lugar kung saan ang pamilya ni Ling ay dalubhasa sa paggawa ng mga gamot na panggamot at pagpapagaling ng mga sugat at karamdaman. Maraming tao kahit anong mangyari. Kaya mahirap talagang iwasan ang mga taong ayaw mong makita. Hindi, pagdating pa lang niya sa medicine hall, nalaman ni Ling Xiao na papunta rin dito sina Ling Yu at Ling Feng. Si Ling Yu pa rin ang kaakit-akit at makulay na babae. Sa sandaling ito, hawak ang braso ni Ling Feng sa kanyang kamay, ang matamis na enerhiya ay nagdudulot ng kaunting inggit sa mga tao. Si Ling Feng ay nakasuot pa rin ng puti, mukhang napaka-chika, at tila mas malakas kaysa sa huling pagkakataon na nakita ko ito. Ang buong tao ay nakatayo roon, tulad ng isang tibak na nakalatag. Hehe, munting pulubi, pumunta ka na ba sa bulwagan ng gamot para humingi muli ng latak ng gamot? Natuklasan ni Ling Xiao sina Ling Feng at Ling Yu, at natural din nilang natuklasan si Ling Xiao. Dahil walang nagtatago kahit kanino. Kapag walang pera noon, palaging pumupunta si Ling Xiao sa medicine hall para humingi ng ilang latak ng gamot, pangunahin para sa pagtatanim. Dahil dito, madalas siyang kinukutya. Ang ating banal na lolo ng Northern Han Dynasty ay isa ring pulubi, isang batang babae na may mahabang buhok at maikling kaalaman. Ngumisi at ngumuso, hindi masyadong nabigla, naghagis ng salita, at pumasok sa bulwagan ng gamot. Mahalagang gumawa ng sarili mong negosyo. Nakakatamad makipagtalo. Hehe, kahit ang batang iyon ay naglakas loob na ikumpara sa lolo, talagang hindi niya alam ang taas ng langit. Narinig ko na tila natalo niya si Ling Chong ilang araw na ang nakalipas, at pagkatapos ay natalo niya si Ling Fei sa magaan na trabaho. Sa puntong ito, nagsimula siyang maging walang malasakit kaya lang. Malamig na sabi ni Ling Feng. Sa pagsasalita ng pagiging mapanghamon, natatakot ako na ang pinakaangkop na salita ay ang kanyang Ling Feng. Kailanman ay hindi minamaliit ni Ling Xiao ang sinuman, kabilang si Ling Chong, na natalo niya ng 2 beses na sunod-sunod, at buong lakas siyang bumaril. Hehe, tama si Kuya Feng. Si Lolo Saint ay isang henyo, ano siya, isang kawawang pulubi. Si Ling Yu ay hihi din, at hindi sineseryoso si Ling Xiao. Sa kanyang opinyon, bumuti ang lakas ni Ling Xiao, ngunit walang pera at backstage, hindi pa rin siya nakakasundo. Hindi alam ni Ling Xiao kung ano ang pinag-uusapan ng 2 taong ito. Pagkapasok niya sa medicine hall ay dumiretso siya sa counter kung saan naganap ang pagpaparehistro. Para masira ang triple martial art, ang kailangan niya ay isang breakthrough pill, isang heart protecting pill, at isang pill na nagpoprotekta sa pulso. Bilang karagdagan, kailangan din niya ng kaunting chi gathering pill upang madagdagan ang kanyang tunay na chi, at kakailanganin niya ito sa mga espesyal na sitwasyon sa hinaharap. Kung bibilhin mo ito ng direkta, ang isang breakthrough pill ay 1,000 tael ng pilak, indempill.com, ang presyo ng heart protecting pill at heart protecting pill ay pareho.
At ang Chi Gathering Pill ay medyo mas mura, ang isa ay 500 pilak. Bagamat kayang-kaya ito ni Ling Xiao, hindi niya kailangang gumastos ng pera. Nasa kanya ang mga materyales. Pagkatapos ibigay ito, kailangan lang niya ng 100 tael ng pilak para sa bawat isa sa mga breakthrough na table task, mga table task sa proteksyon sa puso, at mga tabletang pulso ng proteksyon. Ang isang Chi Gathering Pill ay nagkakahalaga lamang ng 50 tael ng pilak para sa paggawa. Brother Fang, sa pagkakataong ito, dapat kong lampasan ang triple martial arts, kailangan mong ibigay sa akin ang breakthrough pill, heart protecting pill at ang pill para sa pagprotekta sa mga ugat, kung hindi, hindi ako masaya. Sa oras na ito, pumasok din sina Ling Yu at Ling Fang. Sa pakikinig sa kahulugan ni Ling Yu, tila malapit na siyang masira, ngunit ito ay normal. Pagkatapos ng lahat, si Ling Yu ay isang martial arts double martial artist sa loob ng mahabang panahon, kasama ang mga tabletang iyon ni Ling Fang, sa halip na makalusot. Medyo kakaiba. Ate Yu, alam mo rin na magsisimula na ang taunang kompetisyon. Kailangan kong magmadali upang makapasok sa ika-4 na antas ng martial arts. Kailangan ko ng maraming breakthrough pill, heart protecting pill, at heart protecting pill. Tama. Sa pakikinig dito, hindi nilayon ni Ling Fang na gumastos ng pera para kay Ling Yu. Gusto niyang masira ang 4 na antas ng martial arts ng buong puso ngayon, at ang dami ng gamot na kailangan ay napakalaki. Bagamat anak din siya ng pamilya Ling, ang background ng kanyang pamilya ay hindi kasing ganda ni Ling Chong, at kahit si Ling Chong ay hindi masyadong gumastos. Ang pamilyang Ling ay maaaring maging isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Tianfeng City. Ang panuntunang ito ay medyo mahigpit pa rin. Bagamat magkakaroon ng paminsan-minsang mga paglabag, ito ay minorya lamang. Well, maaari kang palaging bumili ng 2 Chi Gathering Pills, tama ba? Si Ling Yu ay halatang medyo hindi nasisiyahan, at sinabing nakabusangot ang bibig. Natatakot ako sa iyo, okay, gamitin mo lang ang Chi Gathering Pill, maaari mong pagsamahin ang iyong kasalukuyang cultivation base. Tumango si Ling Fang. Hindi interesado si Ling Xiao na pangalagaan ang mga magulang ng ibang tao, ngunit medyo masaya pa rin siya sa kanyang puso ngayon. Noong siya ay pulubi, binubuli siya ni Ling Yu dahil wala siyang pera at kapangyarihan. Kalaunan ay pumasok sa pamilya Ling, at iniwan siya ni Ling Yu dahil wala siyang pera at hindi siya nakabili ng napakaraming table tasks para palakasin ang kanyang lakas. Ngunit ngayon, siya ay may malaking halaga ng pera sa kanyang kamay at maaaring pumunta sa medicine hall upang bumili ng kung ano ang gusto niya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ni Ling Yu kapag narinig niya ito. Guro, mangyaring bigyan ako ng isang heart protection pill, isang vein protection pill, isang breakthrough pill, at isa pang 10 Chi Gathering Pills. Ang mga tao sa medicine hall ay halos matatanda. Ang nakatayo sa likod ng counter sa oras na ito ay, mula sa antas ng seniority, ang tiyuhin ni Ling Xiao. Oh, hindi ba ito Ling Xiao? Inihanda ko ang mga latak ng gamot ngayon para sa iyo. Ang matandang ito ay tiyak na hindi kinukulit si Ling Xiao, ngunit talagang nagmamalasakit kay Ling Xiao. Dati, halos araw-araw ay pumupunta si Ling Xiao upang kumuha ng mga latak ng gamot. Bago pa niya nakilala ang tiyuhin na ito, palagi na siyang iniinsulto at pinapahirapan. Pero pagkatapos kong makilala itong tiyuhin, iba na. Ang matanda ay palaging naghahanda ng mga latak ng gamot para sa kanya, at naghihintay na makuha niya ito. Tito, ayoko ng medicinal scam ngayon. Gusto kong masira ang pill, heart protecting pill, pulse protecting pill, at Chi Gathering Pill. Ito ang gusto ko. Ang mga anak ng pamilyang Ling na pumunta para bumili ng mga table tasks o magpagamot ay inakala nilang mali ang narinig nila kay Ling Xiao, kaya hindi nila ito pinansin. Ngunit sa pagkakataong ito ay muling sinabi ni Ling Xiao. Maririnig nila ito ng malinaw. Lahat ay tumingin kay Ling Xiao na may kakaibang mga mata. Hihihi, Kuya Fang, sinabi talaga ng mahihirap na iyon na bibili siya ng tableta, kaya tawa siya ng tawa. Hindi napigilan ni Ling Yu ang matawa. Sa kanyang opinyon, si Ling Xiao ay talagang bigo at baliw. Ni hindi niya mabili ang mga tabletang iyon, lalo pa si Ling Xiao. Ang mga bagay na hiniling niya ay nagkakahalaga ng 8,000 tael ng pilak. Ang lakas ng loob niyang magyabang. Ngumisi din si Ling Fang ng masama. 8,000 tael ng pilak.
Kahit na siya, maaari siyang makakuha ng napakaraming pera sa loob ng isang buwan. Ito ay dahil mayroon siyang mabuting ama. Ano ang Ling Xiao? Isang alagad mula sa labas, may isang matandang pulubi sa pamilya na may naghihingalo na buhay, paano siya nagkaroon ng napakaraming pera? Bata, kumita ka na ba? Nakangiting tanong ng matandang nasa counter. Tito, binisita ko ang Fulong Mountain sa mga araw na ito. Ako ay mapalad na kumuha ng ilang mga halamang gamot at pumatay ng ilang halimaw. Marami akong pera sa katawan ko. Sa pakikipag-usap, kinuha ni Ling Xiao ang Humaidan, Hoxandan at ang mga materyales para sa pambihirang tagumpay na si Dan at ibinigay ang mga ito. Tito, ang tatlong gamot na ito ay ipinagpapalit. Tungkol naman sa Chi Gathering Dan, direktang gumastos ng pera para bumili. Sa ilalim ng natulala na karamihan, gumastos si Ling Xiao ng 5,300 tael ng pilak at 3 alchemy na materyales para makuha ang gusto niya. Ang pagtawa ni Ling Yu ay biglang tumigil. Ang panghahamak ni Ling Feng ay naging sorpresa. Sa kanyang lakas, paano posible na makapasok sa Fulong Mountains at manghuli pa rin ng mga halimaw? Nagulat at hindi maipaliwanag sina Ling Yu at Ling Feng. Ay hindi lamang dahil yumaman si Ling Xiao, kundi dahil maaari na talagang umatras si Ling Xiao mula sa Fulong Mountain. Alam mo, bagamat walang ipinag-uutos na panuntunan sa pamilya, karaniwang hindi inirerekomenda para sa mga mandirigma sa ibaba ng ika-4 na layer ng martial line na makapasok sa Fulong Mountains. Kung kailangan mong pumunta, dapat mayroong higit sa 10 tao, at dapat mayroong isang martial arts triple pinnacle warrior na mamumuno sa koponan. Higit sa lahat, ang katalinuhan ay aktibo sa gilid. Hanggang ngayon, hindi pa nakakapunta sina Ling Feng at Ling Yu sa Fulong Mountains. Dahil may pera sila, pwede silang magtanong sa mga kapamilya nila, para hindi na sila mahirapan. Sa sandaling ito, naramdaman nilang parang inihahambing sila ni Ling Xiao ng sabay-sabay, na may labis na nakakahiyang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Good boy, talagang kumita ka, umunlad ka na. Sige, kukuha ka ng gamot ni Tito. Tama, tiyuhin, at bigyan mo rin ako ng 100 tableta ng gintong gamot at 10 bote ng healing pill. Biglang naisip ni Ling Xiao na kung madalas siyang pumunta sa Fulong Mountains, malamang na madali siyang masugatan. May mga gintong gamot sa sugat para sa trauma treatment, at healing pills para sa internal injuries, at ang mga bagay na ito ay hindi masyadong mahal. Siyempre, ito ay para lamang sa mga mandirigma. Para sa mga ordinaryong tao, ang mga bagay na ito ay mataas pa rin ang presyo. Dahil ang isang piraso ng gintong gamot sa paglikha ay 1 tael ng pilak, 100 piraso ay 100 tael, isang bote ng healing pills ay halos 100, nagkakahalaga ng 100 tael ng pilak, at 10 bote ay 1,000 tael. Bago ito, hindi man lang maisip ni Ling Xiao ang tungkol dito, ngunit ngayon ay madali na niya itong mabibili. Ito ang puwang. Okay, walang problema. Matapos makumplito ang transaksyon, nang lumabas si Ling Xiao, bahagyang tumango sina Chong Ling Feng at Ling Yu, at saka ngumiti. Nang makita niya ang dalawang mukha na kulay atay ng baboy, tuwang-tuwa siya sa kanyang puso. Pero hindi siya tumawa sa kabilang party on the spot. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang mapabuti ang lakas. Dahil alam niya na ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi pa kalaban ng mga taong tulad ni Ling Feng at Li Xingyun. Ang lakas ay ang lahat. Sa lakas, magkakaroon ng dignidad, at magkakaroon ng mas maraming pera. Hindi pinansin ni Ling Feng si Ling Xiao. Awkward na tumingin si Ling Yu kay Ling Xiao, tila may nagbago sa kanyang mga mata, at lumitaw ang isang pagsisisi. Hindi bale, magiging masaya kapag bumuti ang iyong lakas. Kapag dumating ang taunang kompetisyon, kukumbinsihin kitang matalo. Nang papalabas na si Ling Xiao sa entrance ng Medicine Hall, lumingon si Ling Feng at sinabing may masamang ngiti. Mas pangit lang talaga ang ngiti niya kaysa umiyak. Ngumiti si Ling Xiao at hindi nagsalita. Gayunpaman, ang taunang kompetisyon ay magsisimula na, at hindi na kailangang magsabi ng kahit ano ngayon. Pagkalabas niya ng Medicine Hall, diretso siyang umuwi. Mukhang nag-improve ng husto ang katawan ni Lolo. Anak, huwag kang kumusta kapag lalabas ka. Mukhang medyo galit si Lolo. Lolo, huwag kang magalit. Ito ay 100 tael ng pilak. Maaari kang bumili ng anumang gusto mo sa hinaharap. Ngayong may pera na tayo, hindi na natin kailangang mamuhay ng katulad ng dati.
At saka, itong bahay na ito ay balak ko ring i-renovate, kung hindi, hindi ako mabubuhay sa ulan. Saan ka nakakuha ng napakaraming pera? Lolo, indemtal.com, hindi naman ito pagnanakaw o pang-aagaw, huwag kang mag-alala, napakabilis ng pagpasok ng lakas ng apo mo sa bansa. Tinatayang sa taunang kompetisyon, hindi magiging problema ang paglusot sa martial arts triple. Hindi gaanong nagpaliwanag si Ling Xiao, at inihagis ang 100 tail ng pilak na pakete sa mesa, at pagkatapos ay bumalik sa silid upang maghanda para sa isang pambihirang tagumpay. Sa mga araw na ito sa kabundukan ng Fulong, patuloy siyang nagsasanay at nakikipaglaban, sa katunayan, matagal na niyang kayang lampasan. Hindi nakalusot, hindi dahil sa hindi niya kaya, kundi dahil sa sadyang pinigilan niya ito. Sa kawalan ng heart protecting pill at heart protection pill, napakadelikado ng breakthrough, at ayaw niyang mangyari ang anumang aksidente. Iisa lang ang buhay ng mga mahihirap. Hindi tulad ng mga mayayaman, kahit kalahati na lang ng buhay ang natitira, ililigtas sila ng kanilang mga pamilya. Pero hindi niya kaya. Kapag siya ay malubhang nasugatan, siya ay karaniwang hindi malayo sa kamatayan. Iinuman ko ang breakthrough pill, heart protecting pill, at humay pill ng hiwalay, at pagkatapos ay papaikot ni Ling Xiao ang Chianggang, na naka-cross-legged, naghahanda na makapasok sa ikatlong martial channel. Don't say it, ang lakas talaga ng breakthrough pill. Kapag bumaba ang isang tao, ang nakakatakot na kapangyarihan ay agad na naglaho sa dantian, at pagkatapos ay binalot ang tunay na enerhiya sa katawan, at sumugod sa ikatlong martial vein. Hindi nakakagulat na kailangan mo ng heart protection pill at pulse protection pill, kung hindi, ang nakakatakot na kapangyarihan na ito ay maaaring makabasag ng pulso ng puso. Ang lakas ng breakthrough pill ay nagulat kay Ling Xiao, at ang epekto ng heart protecting pill at pulse protecting pill ay mas malaki kaysa sa kanyang naisip. Matapos tumaas ang Xin Qi, ang mga meridian ay hindi maiiwasang mab-attack. Kung wala ang dalawang uri ng gamot na ito, maaaring masira ang mga meridian. Ngunit ngayon, huwag mag-alala, ang marahas na kapangyarihan ay hindi lamang hindi masisira sa kanya, ngunit palalawakan ang kanyang mga meridian at gagawin ang kanyang katawan na mas madaling ibagay sa mas malakas na chi, upang siya ay may promote sa ika-4 na antas ng martial arts sa hinaharap. Tumingin si Hong Chi kay Ling Xiao na nagsasanay sa bahay sa pamamagitan ng bintana, at hindi maiwasang magpakita ng isang nasisiyahang ngiti. Ang pag-ampon kay Ling Xiao noon ay marahil ang pinakatamang bagay na ginawa niya. Bahagya siyang umalis, naglakad papunta sa bakuran, at tumingin sa mga bituin sa langit. Umiiyak na siya. Ang iyong anak ay lumaki at naging isang talento. Sa wakas ay hindi ko natupad ang tiwala ninyong dalawa, ang matandang pulubi. Sana lang ay maging ligtas ka rin. Hindi alam ni Ling Xiao kung ano ang nangyayari sa labas ng bahay. Hindi ko nga alam na baka buhay pa ang mga magulang ko. Nais na lamang niyang masira ang triple realm ng martial arts, at ginagamit ang kapangyarihan ng breakthrough pill para patuloy na atakihin ang ikatlong martial arts. Pagkatapos ng isang gabi, biglang binuksan ni Ling Xiao ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagpasabog ng suntok. Naalala ng malakas na boses na nabasag ang makapal na brick wall sa kanyang harapan at lumitaw ang isang malaking butas. Pakiramdam niya ay bumuti muli ang chi ng kanyang buong katawan, kasama na ang mga kalamnan, buto, litid, at dugo na tila lumakas ng husto. Malakas ang suntok na ito, to say nothing. Ito ang pinakamalakas na kapangyarihan na maaaring hampasin ng isang martial artist na mababa sa triple level ng martial arts. Sa hindi inaasahan, napakadaling makalusot, tila pambihira talaga ang ng mga bundok at ilog. Napakalinaw ni Ling Xiao na bagamat maganda ang epekto ng breakthrough dan, tiyak na hindi ito ganoon kaganda. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang tagumpay ay hindi mapaghihiwalay kay Sean Wan. Nang makalusot siya kagabi, sa tuwing naramdaman niyang kulang ang kanyang trabaho, palaging may kakaibang power word mula sa bundok at ilog na tutulong sa kanya na malampasan ang mga hadlang. Kaakibat ng napakaraming araw niyang pinipigilan na hindi nakakalusot, masasabing umabot na sa dulo ng pagsabog ang kapangyarihan. I-release ngayon, magiging mas madali ang natural breakthrough. Ngunit ang Wumei Sunshong ay simula pa lamang. Bagamat nasa sabik si Ling Xiao,
alam niya na siya ay halos isang disipulo tulad nina Ling Fei, Ling Feng, at Ling Taisho. May gap pa rin kumpara kina Ling Yizo at Li Xingyun. At posibleng may makalusot sa 4 na antas ng martial arts anumang oras. Triplet o quadruple, tila isang kaharian lang, ngunit may pagkakaiba sa mundo. Pagkatapos ng lahat, si Xin Qi ay hindi maihahambing sa Gang Qi. Ang kapangyarihan ay sumailalim sa isang qualitative na pagbabago, at lahat ng mga pag-atake ay qualitatively mapabuti. Masasabing maliban kung ang mga tao sa ikatlong antas ng Wumai ay maaari ding gumamit ng Qi, kung hindi, ito ay ganap na imposibleng lumukso sa 4 na antas ng martial arts. Ang tunggalian sa pagitan nina Li Xingyun at Xiao Yuelang ay napakalinaw. Anong nangyari? Narinig ni Hong Qi ang malakas na ingay na dumarating at tumingin, at natigilan. Sabi ko, anak, nagkamali ka sa iyong pagsasanay. Bakit mo giniba ang bahay? Lolo, gaya ng sabi ko, may pera na tayo. Huwag kang mag-alala sa bahay na ito, magtayo tayo ng bago. Gusto ni Ling Xiao na lumakas, bukod sa ayaw niyang mabuli, isa pang layunin syempre ay mamuhay ng magandang buhay. Itong bahay na tumutulo kapag umuulan, may sapat na talaga siya. Ikaw bata, kahit gusto mong magtayo ng bahay, saan tayo nakatira ngayon? Napangiti ng mapait si Hong Qi. Huwag kang matakot, may inuupahang bahay ang pamilya ni Ling. Rentahan natin sandali, at hindi pa huli ang lahat para bumalik kapag naayos na ang bahay. Ngumiti si Ling Xiao at sinabing, Lolo, pupunta ako sa construction team at ayusin ang bahay para sa atin, tapos magsalita, tuwang-tuwa siyang tumakbo palabas. Kakalusot lang ni Wumai Sunshong, hindi siya natatakot na makaharap ang sinumang magdudulot ng gulo. O kung tutusin, sa kaibuturan ng kanyang puso, talagang umaasa siya na may darating na manggulo, para subukan din niya kung gaano siya katatag ngayon. Pagkalabas ko pa lang ng gate ng bahay ni Ling, isang tao sa sulok ang tumalikod at palihim na tumakbo palayo. Kuya Xingyun, lumabas na ang lalaking iyon. Dumating ang lalaking ito sa isang maliit na kahoy, at kausap ni Li Xingyun ang 2 pang nasa katanghaliang gulang na tao. Ang lakas ng 2 nasa katanghaliang gulang na ito ay maihahambing kay Li Rui, at pareho silang triple martial arts. Okay, nakikita ko, 2 tao, ito ay 100 tail ng pilak. Ayokong mabuhay, patayin mo na lang. Pagkatapos ng bagay, ang iba pang 100 tail ay ibibigay sa iyo. Si Li Xingyun ay nagpakita ng panunuya sa kanyang mukha. Hoy, Master Li, huwag kang mag-alala, ang mga kapatid natin ay laging ginagamit ang pera at pera ng mga tao para maalis ang mga sakuna. Wala na tayong magagawa, pero madaling pumatay. Lumabas si Ling Xiao sa bahay ni Ling, pumunta sa palengke para maghanap ng manggagawang sibil, tinalakay ang tungkol sa pagtatayo ng bahay, at pagkatapos ay mabilis na bumalik sa bahay ni Ling. Pagdaan sa isang maliit na kagubatan, bigla siyang huminto. Kaibigan, dahil nandito ako, bakit itago mo ang iyong ulo at ipakita ang iyong buntot? Napatingin siya sa isang puno sa di kalayuan, matalas at malamig ang mga mata. Hahahabuti na lang ang bata, hahanapin ko talaga, hindi naman tayo mahina eh. Tumunog, at 2 tao ang nahulog mula sa puno. Nasa edad 30, nakamaskara na itim na scarf, at hindi nakadamit tulad ng isang mandirigma sa Tianfeng City, ngunit mas parang isang bandido. Magnanakaw ng black scarf. Nakilala ni Ling Xiao ang pananamit ng 2 taong ito. Ito ay isang grupo ng mga lubhang mabangis na bandido, na karaniwang nakatira sa paligid ng Tianfeng City, ngunit dahil medyo malakas ang 4 na pangunahing pamilya ng Tianfeng City, hindi sila nang ahas na pumasok sa lungsod ng madali. Ngunit ang kanilang masamang pangalan ay hindi masama. Sinasabing may 6 hanggang 700 katao ang kabuuan, na may 13 amo ang pinamumunuan nila. Tinatawag silang Black Scarf Thieves dahil gusto nila ang mga itim na scarf na tumatakip sa kanilang mga mukha. Bilang karagdagan, ang mga taong ito ay may scimitar sashimi sa kanilang mga braso, na madaling makilala. Anak, dahil nakilala mo si Lolo, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, ilabas mo ang lahat ng iyong pera, at maaari mong iligtas ang iyong buhay. Bagamat kinuha nila ang gawain ni Li Xingyun, ang magnanakaw ng itim na scarf ay palaging sakam at malabag at mamamatay tao. Siyempre, mas handa silang i-maximize ang kanilang mga benepisyo.
Nang mag-usap ang dalawa, lumiko sila sa kaliwa at kanan, hindi binibigyan ng pagkakataon si Ling Xiao na makatakas. Hehe, nag-alok ng reward ang pamilya sa pagpatay sa isang ordinaryong black scarf thief, rewarding 100 taels of silver, at pagkuha ng 10 puntos ng dahil nandito kayong dalawa, huwag nang bumalik. Ngumiti, kalmado at mahinahon si Ling Xiao. Malaking halaga pa rin sa kanya ang 100 tael ng pilak, at mas mahalaga ang merito. Sa pangkalahatan, tanging ang mga martial artist na nasa itaas ng ika-4 na antas ng martial arts ang kwalipikadong tumanggap ng mga misyon ng pamilya at makakuha ng mga serbisyong karapat-dapat. Ang mga merito ay hindi lamang maaaring makipagpalitan ng mga bagay sa pamilya, ngunit mapahusay din ang katayuan ng pamilya. Ginagawa ito ng pamilya Ling sa loob ng libu-libong taon. Hanggat ang 100 puntos ng merito ay nakuha, pagkatapos ay maaari kang magbago mula sa isang ika-9 na klase ng pamilya sa isang ika-8 klaseng pamilya. Ang mga miyembro ng pamilya ng ika-9 na klase ay walang pera, at maaari silang itaboy anumang oras, at hindi nila matatamasa ang maraming pribilehiyo ng pamilya Ling. Magkaiba ang 8 at iba pang miyembro ng pamilya. Hindi lang buwan-buwan ang pera nila, pero hanggat hindi sila nagkakamali ng malaki, hindi sila itataboy, at may katayuan silang tunay na kahaliling miyembro ng pamilya. Si Ling Xiao ay isang pulubi mula pa noong siya ay bata, kaya umaasa siyang magkaroon ng isang pamilya na masisilungan ang kanyang sarili sa hangin at ulan. Bagamat dumating siya sa bahay ni Ling at nakatanggap ng maraming hinaing, marami rin siyang benepisyo, kaya natural na tumanggi siyang umalis. Boy, ang yabang mo talaga gaya ng mga chismis, patayin mo kami para makuha ang reward. Natatakot akong hindi ka mamatay. Pareho ba ng chismis? Naantig ang puso ni Ling Xiao, ang mga tagalabas na kamakailan niyang nakausap ay ang mga mula sa pamilyang Li. Posible bang ang magnanakaw na itim na scarf na ito ay inimbitahan talaga ng pamilyang Li para patayin siya? Matalino na siya, pero medyo sumable ang kabilang partido, at nahulaan niya ito. Alam niyang hindi susuko ang pamilya Li, at hinihintay niyang pumunta ang pamilya Li sa pamilya Ling para gumawa ng gulo. Sino ang nakakaalam na walang nangyayari? Ngayon naiintindihan na niya. Marahil ang mga taong tulad ni Li Xingyun ay hindi nagulat ng mga katotohanan, gusto nilang hilingin sa isang tao na lutisin ang mga ito ng tahimik. Kuya, huwag kang magsalita ng kalokohan sa batang ito, dapat marami siyang pera. Tutal ang umaangal na lobo ay makakapagbenta ng 30 o 40,000, oo, patayin mo ang batang ito, dapat may silver ticket siya. Nagkatinginan ang dalawang magnanakaw na itim na scarf, na may matako na kulay sa kanilang mga mata. Ang 3 martial artist ng Wumai ay nakipagtulungan, ang momentum na ito ay hindi masama, ang talam ay pumupunit sa hangin, at nagdadala ng bugzo ng hangin. Mga bagay na hindi nabubuhay o namamatay. Ngumiti si Ling Xiao ng mapang-asar. Kung bago ang breakthrough, medyo magseselos talaga siya, pero ngayon. Nagkataon na kinuha niya itong 2 black scarf na magnanakaw para matanggap ang reward. Ang kalaban ay sumalakay, si Ling Xiao ay gumalaw ng bahagya sa ilalim ng kanyang mga paa, at pagkatapos ay lumipad siya at lumapag sa likod ng kalaban. Anak, huwag kang tumakas kung may kakayahan ka. Hey, kailangan ko bang tumakas? 100-step flying sword. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay, ang lumilipad na espada ay nakalabas sa kanyang likuran, at ang electric shot ay lumabas. Ang espada ng Qing Feng ay naging isang kidlat at direktang tumagos sa lalamunan ng isa sa kanila. Biglang tumigil ang sigaw ni. Iniunat ng itim na scarf thief ang kanyang kamay na para bang hinuhuli si Ling Xiao, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata at nanlaki ang kanyang mga pupil. Maya-maya, napahiga siya sa lupa. Pinatay mo ang kuya ko, gusto ko ang buhay mo. Ang ibang tao ay hindi tumakbo. Ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay ay naglalaman ng tunay na enerhiya, at desperadong hinampos niya si Ling Xiao. Ngunit sa ganitong uri ng pamamaraan ng kutsilyo, hindi na kailangan pang tingnan ni Ling Xiao. Sa pagkakataong ito ay tinatamad na siyang gumamit ng 100-step flying swordsmanship. Direkta siyang gumalaw at ang Ziyang Yun step ay tumaas, at ang tao ay inilagay sa mga braso ng itim na scarf thief sa isang iglap, at pagkatapos ay sinuntok niya ito. Ang itim na scarf thief ay direktang nagpasabog ng isang butas na kasing laki ng mangkok mula sa likod ng kanyang puso.
Ikaw, paano kaya? Ang magnanakaw ng itim na scarf na pinatay ay hindi rin maintindihan kapag siya ay namamatay. Triple martial art din to, paanong malaki ang gap? Sa oras na ito, mga ilang daang metro ang layo mula rito, isang pares ng mga mata ang nagpakita rin ng kulay ng katakutan. Kung hindi mo maalis ang batang ito, magkakaroon ka ng problema, ang bilis nito ay kakilakilabot. Ang taong ito ay si Li Xingyun. Naisip niya na kahit na hindi mapatay ng dalawang black scarf thief si Ling Xiao, malalampasan nila si Ling Xiao ng seryoso. Sa oras na iyon, magiging foolproof siya kung gagawa siya ng panibagong hakbang. Sino ang nakakaalam na ang resulta ay higit pa sa kanyang inaasahan? Ang lakas ni Ling Xiao ay hindi mas malala kaysa sa kanya, at ang bilis na iyon ay higit pa sa kanya. Kung hindi dahil sa advanced na martial arts, halos hindi magkakaroon ng ideya si Li Xingyun na kalabanan si Ling Xiao. Sinadya o hindi sinasadyang sumulyap si Ling Xiao sa direksyong iyon, ngumiti ng nakakainsulto, at pagkatapos ay hinanap ang katawan ng dalawang magnanakaw na itim na scarf. Ang dalawang lalaking ito ay mayroon pa ring 200 tail ng pilak at 2 breakthrough na tabletas, na isang tubo. Kinuha ang mga bagay na ito at inilagay sa mapa ng bundok at ilog, dinala ni Ling Xiao ang katawan ng 2 tao sa hangin na parang baboy, at lumipad patungo sa bahay ni Ling. Pagdating nila sa pintuan ng pamilya ni Ling, lahat ng mga anak ng pamilya Ling na malamig ang mata at nanghahamak kay Ling Xiao noon ay lahat ay nagpakita ng pagkamangha. Hoy, di ba magnanakaw ng black scarf yun? Sinasabing ang pinakamasamang black scarf thief ay ang triple cultivation base ng martial arts. Hindi niya dapat pinatay, pangalawang martial art pa lang siya, ha? Hindi, paano nakalusot si Ling Xiao sa martial art third? Ito ay masyadong mabilis. Talaga, ano ang problema? Alam na alam ng mga taong ito na mahigit 10 araw na ang nakalipas, si Ling Xiao ay isa lamang martial artist na may malakas na linya ng martial arts. Sa oras na iyon, maaaring aibuli ng sinuman si Ling Xiao. Ngunit ngayon, itong Ling Xiao ay isa ng triple martial artist. Mabilis at marahas lang ang entry na ito na medyo nakatulala. May mga alingaw-ngaw sa labas, na nagsasabi na si Ling Xiao ay pumasok sa Fulong Mountains ilang araw na ang nakakaraan, at nagkataong nakatagpo ng isang malubhang na sugatan na Xiaoyu na lobo, pati na rin ang mga panggamot na materyales sa buong lupa. Alam ko rin na ang umuungol na lobo ay tila na sugatan ng anak ni Li Xingyun ng pamilya Li. Sa kasamaang palad, 3 o 4 na disipulo ng pamilya Li ang namatay para dito. Kahit na si Li Rui ay patay na. Pumalik sila para hanapin noong katulong ako, sinundo ako ng batang ito para sa isang bargain. Walang hiya talaga. Ito ang hamak ng pamilya Ling. Iyon ay, kung mayroon akong mga materyales mula sa umuungol na lobo, kasama ang mga halamang gamot, maaari akong makalusot. Tinatayang mura rin ang 2 black scarf na magnanakaw sa pagkakataong ito. Dapat nga, narinig ko itong parang mga langaw na huni. Si Ling Xiao ay hindi lamang hindi galit, ngunit matagumpay na ngumiti. Noon, walang pumapansin sa kanya, at may isip lang siya kapag naghahanap siya ng mapapabuntong hininga. At ngayon, ang mga salita ng mga taong ito ay puno ng paninibugho at inggit, na nagpapadama sa kanya ng napakaranggal. Bagamat ang nangyari sa kabundukan ng Fulong ay ganap na naiibang ipinakita, hanggat ang pamilya Li ay hindi dumating para manggulo. Ngayon ay isa na lang siyang 9th class family, at susuko ang pamilya kapag sinabi nilang sumuko na sila. Kung makakamit mo ang mga resulta sa taunang kompetisyon, o makakuha ng 100 puntos ng merito, maaari kang maprotektahan ng pamilya Ling. Nagpunta sa Reward and Punishment Hall at ibinigay ang mga katawan ng 2 itim na bandana na magnanakaw, at sila ay ginantimpalaan ng 200 tail ng pilak at 20 merit points. Dumiretso si Ling Xiao para umupo ng bahay. Sa bahay ni Ling, basta may pera, talagang napakadaling umupo ng magandang bahay. Anyway, nabuhay lang ako ng ilang buwan, kaya umupo lang si Ling Xiao ng isang malaking bahay na may buwanang renta na 100 taels. May lahat ng pasilidad sa loob. Practice room, 2 malalaking kwarto, sala, bakuran, kusina, at kahit 2 katulong. Binayaran ang pera at nakuha ang kontrata. Pumalik si Ling Xiao sa orihinal na sira-sirang bahay.
Sa oras na ito, dumating na ang construction team at sinimulang gibain ang lumang bahay bilang paghahanda sa muling pagtatayo. Ang bagong bahay na ito, hindi binalak ni Ling Xiao na palakihin ito, gayunpaman, hindi siya maaaring tumira dito sa lahat ng oras, bukod pa, sila ni Lolo ay 2 tao, ito ay masyadong malaki para madaling linisin. Kaya sapat na ang 2 silid tulugan, 1 sala, kusina, at 1 silid para sa ehersisyo. Ngunit ang mga materyales ay dapat na mahusay. Pagkatapos talakayin ang bahay, inilipat ni Ling Xiao at Lolo Hongqi ang mga gamit sa inuupahang plaza sa tulong ng mga mula sa construction team. Matapos ang lahat ng abalang gawaing ito, muling pumasok si Ling Xiao sa estado ng pag-urong. Indemtil.com, may isang espesyal na silid ng pagsasanay, na mas mahusay kaysa sa isang ordinaryong silid. At least, ligtas ito at hindi maaabala. Kasama ang practice room sa pangkalahatan ay may isang espesyal na istruktura, na maaaring ipagtanggol laban sa medyo malakas na shocks, kahit na may puwersa ng 10,000 kattays, imposibleng makalusot, na nagbibigay kay Ling Xiao ng mas magandang kondisyon para sa pagsasanay. Ipinikit ang kanyang mga mata, unang pumasok si Ling Xiao sa landscape map para sa isang round ng inspection. Ang mga halamang gamot ay lumalago ng husto ngayon, at ang ilang mga anak ng halimaw na kanilang pinalaki ay nasa isang masayang buhay din, kaya medyo napahiya si Ling Xiao na gamitin ang mga ito bilang mga panggamot na materyales. Pinabati kita sa pag-upgrade ng landscape map sa level 3 at pagkuha ng mga bagong card level 3 farmers, level 3 herders, level 3 craftsmen. Tagagawa. Ito ay isang bagong propesyon. Pinuksan ni Ling Xiao ang isang craftsman card sa isang lugar na may malaking interes na basahin ang introduksyon, at hindi niya maiwasang matawa. Ito ay isang pangkat ng mga makapangyarihang manggagawa na maaaring bumuo ng iba't ibang mga armas, kagamitan, at kasangkapan. Habang tumataas ang kanilang antas, ang kanilang mga kakayahan ay lalakas at lalakas. Lahat ng nilikha ng grupong ito ng mga manggagawa ay magkakaroon ng mga espesyal na katangian. Gusto mo bang tawagan ang mga manggagawa? Huwag kang mag-alala ngayon. Sinabi na ngayon ni Ling Xiao na mayroon siyang 10,000 tail ng pilak sa kanyang katawan, at ang katawan ng isang umuungol na lobo ay hindi ibinebenta, ngunit nagkakahalaga ito ng pera upang makapagtayo ng bahay. Isa pa, hindi niya inisip kung ano ang maaaring gawin ng craftsman, kaya kailangan niyang maghintay ng ilang sandali. Sa ngayon, ang mas gusto niyang gawin ay ang magsanay ng New Mo Gang. Mayroon na siyang Red Sun Gang, Manyu Jin, Meteor Feast, Fast Chiju, Return Chiju, Fighting Tiger Down the Mountain, 100-Step Flying Swordsmanship, at iba pang 2 intermediate Shenfa maaaring lunukan. Gaano kalaki ang pag-unlad ng New Mag-ong na ito? Lunukan. Patuloy na lumalamon. Pinakain ni Ling Xiao ang lahat ng martial arts na natutunan niya sa New Mag-ong, maliban sa Ziyang Yun Step. Pagkatapos, nakita ko ang karanasan ng New Mag-ong Rises. Lumampas sa unang palapag, lumagpas sa ikalawang palapag, lumampas sa ikatlong palapag. Sa wakas, huminto ako sa ikapitong palapag. Ngunit sa panahong ito, ang pangalan ng New Mag-ong ay sumailalim sa isang banayad na pagbabago, mula sa orihinal na New Mag-ong tungo sa New Mag-ong Night Demon. Hindi lamang ang pangalan ang nagbago, ngunit ang teksto ng pagpapakilala ay nagbago din ng naaayon. New Mag-ong Numag-ong, ang New Mag-ong, pagkatapos ng pambihirang tagumpay ng pagsasanib ay mayroong lahat ng kaalaman sa panloob na kapangyarihan, katawan, kasanayan sa militar, at mga lihim na pamamaraan. Ito ay hindi magagapi sa ibaba ng ika-6 na antas ng martial arts, at 9 na antas ng martial arts maaari mo pa ring pamunuan ng rurok. Mga kinakailangan sa paglilinang, may triple peak cultivation base, malakas na tunay na enerhiya, matatag na kalooban, malakas na katawan, kayang tiisin ang masamang enerhiya sa katawan. Ang pagsasanay sa kasanayang ito ay maaaring makabuo ng chi, na nangangailangan ng tuloy-tuloy na aktwal na labanan upang maasa, at upang mapabuti ang larangan, kailangan mo pa ring lunukan ang pagsasanay. Ang pamamaraan na ito ay maaaring makagawa ng isang malakas na masamang espiritu at maghalo sa pag-atake. Bagamat hindi ito maaaring magdulot ng malaking pinsala,
maaari itong matakot sa kalaban, at ang kalooban ang unang nangunguna. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Ling Xiao na matuwa. Bukod sa anupamang bagay, ang katotohanang nakakapagdulot siya ng galit ay sapat na para mabaliw siya. Hindi sa banggitin, ang bagay na ito ay hindi lamang makakapagdulot ng qi, kundi pati na rin sa pag-condense ng suffocation, na nagiging sanhi ng dobleng pinsala sa kalaban sa pisikal at mental. Ito ay talagang matigas. Ibig sabihin, kahit na ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi makalusot sa ika-4 na antas ng humay sa maikling panahon, ang pag-asa lamang sa Niyumagong Ning siya ay sapat na upang labanan ang ika-4 na antas ng humay. Noong una ay inakala niya na ito ay isang pagtaas lamang ng antas pagkatapos ng paglunok, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ang gayong pangunahing pagbabago. Itong Niyumagong mismo ay isang martial art. Dati itong inuri bilang isang intermediate martial arts, ngunit sa katunayan ito ay mas mahusay kaysa sa intermediate martial arts. Pagkatapos ng fusion upgrade na ito, natatakot ako na mas malakas pa ito kaysa advanced martial arts, malapit sa, at maaaring umabot pa sa antas ng top martial arts. Kung sasabihin ko iyon, pagkatapos kong matutunan ang Red Sun Gong, 100 Steps of Flying Swordsmanship, at iba pa, pagkatapos gamitin ang Niyumagong Condensation, magagawa ba nitong lapitan at maabot pa ang pinakamataas na antas ng martial arts? Pambihirang martial arts. Nang si Ling Xiao ay nasa sabik na makakuha ng nangungunang martial arts, bigla siyang nakakita ng ilang mga introduction ng hard text sa mapa ng bundok at ilog. Ang nangungunang martial arts ay ang nangungunang pag-iral ng secular na martial arts, ngunit sa itaas, mayroong pambihirang. Buksan ang siyam na martial veins at isulong ang siyam na antas ng martial arts. Gayunpaman, pagkatapos makumplito ang siyam na pangunahing punto ng martial arts, mayroon pa ring hindi pangkaraniwang kaharian, at iyon ay isa pang bagong kaharian ng martial artist. Likas na hindi kwalipikadong malaman ni Ling Xiao ang tungkol sa mga bagay tulad ng, kaya laking gulat niya nang makita niya ang mga salita sa mapa ng mga bundok at ilog. Palagi niyang iniisip na si Wu Mei Jiushang ang nangunguna sa martial artist. Palagi niyang iniisip na ang nangungunang martial arts ay ang pinakamahusay na martial arts. Ngunit ngayon tila mayroong isang transcendent na kaharian sa itaas ng Wu Mei 9th layer. Higit pa sa nangungunang martial arts ay mayroong pambihirang martial arts. Transcendent na estado. Pambihirang martial arts. Anong klaseng estado yan? Anong klaseng martial arts? Habang lumalakas ang kanyang lakas, mas napagtanto ni Ling Xiao na lumawak ang kanyang mga abot-tanaw. Dati, limitado lang ito sa pamilya Ling, at pinakamaganda, ito ay Tianfeng City. Ang pinakamakapangyarihang Panginoon na makikilala niya, natatakot siya na mula rin siya sa 4 na malalaking pamilyang ito. At ngayon, bigla niyang naintindihan na nakaupo lang siya sa balon at nakatingin sa langit, ang tolaka sa ilalim ng balon. Mukhang kailangan kong magsumikap. Walang araw o gabi sa practice room, dahil walang bintana, lahat ng ilaw ay ginagamit ng Night Pearl. Kaya hindi alam ni Ling Xiao kung ano ang nangyayari sa labas. Nagdala na siya ng sarili niyang tuyong pagkain at sinabihan si Lolo Hongqi na huwag siyang istorbohin. Dahil outrest na siya, gusto niyang intindihin ang lakas ng gang. Sa kasong ito, hindi siya matatalo kung ang kanyang martial arts ay mas mababa sa triple level. Kapag nakakaharap ang isang martial arts quadruple warrior, may kapangyarihan din siyang lumaban, at least hindi siya masyadong dehado. Gayunpaman, napakadaling maunawaan ang qi. Matutulungan siya ni Shan Wan na baguhin ang kanyang paraan ng paglilinang, ngunit hindi ito makakatulong sa kanya na mapagtanto ang kanyang epipanya. Maraming bagay ang nangangailangan ng epiphany. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mandirigma ang nagsasalita tungkol sa pag-unawa. Hindi niya alam ang ibang mga lugar, ngunit mayroong hindi mabilang na mga mandirigma sa Tianfeng City. Maging ang mga mandirigma ng triple peak ng martial arts, ang pamilyang Guangling ay may libu-libong tao, at ang iba pang 3 pamilya at ilang maliliit na pamilya ay nagdaragdag. Tinatayang lumampas sa 10,000 ang kabuuang bilang. Napakaraming martial arts triple peak martial artists, ngunit walang maraming martial artist na talagang makakalusot sa ika-4 na yugto ng martial arts, maunawaan ang tunay na enerhiya at ibahin ang anyo ng qi, at i-condense ang qi.
Karaniwan para sa karamihan ng mga tao na manatili sa triple peak na estado ng humay sa buong buhay, at hindi maunawaan ang chi sa kanilang buhay. Ito rin ang dahilan kung bakit mataas din ang pag-asa ng mga henyo tulad nina Ling Taisho, Ling Feng, Ling Yizu, at Li Xingyun. Ang mga ito ay lubos na matalino, bata, at ang posibilidad ng natural na mga tagumpay ay napakataas. Ngunit gayunpaman, ang mga taong ito ay nanatili sa yugtong ito para sa pinakamaikling panahon ng ilang buwan, at ang pinakamahabang panahon, kahit na ilang taon, nang hindi lumalagpas. Gustong makalusot ni Ling Xiao sa loob ng ilang oras, ang mukha na ito ay medyo malayo sa pagtutok kay Zinki Huagang. Maganda ang ugali niya, iyon ay, kapag may hindi natuloy, hindi siya nakakapasok sa sungay. Ngunit pipiliin na magsimula sa iba pang aspeto. Ang New Mag-ong ay na-promote na ngayon sa New Mag-ong Fixation, kaya't maaari ring i-promote ang Xiang Yun Step. Kung ang Xiang Yanbo ito ba ay magbibigay ng higit pang mga posibilidad para sa pag-condense ng espiritu. Sa pag-iisip nito, hindi na siya nagdalawang isip. Pinili ko ang natitirang bahagi ng middle level na Shenfa mula sa mga pagsasanay upang simulan ang pagsasanay. Anyway, this time outrage na siya. Balak niyang maghintay hanggang sa araw bago magsimula ang taunang kompetisyon bago umalis. Dahil hindi niya makondense ang aura, ang pag-upgrade sa Xiang Yun Step ay maaari ding mapabuti ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Napakahalaga ng dugo para sa isang mandirigma. Ngunit ang pagiging mahinahon ay pare-parehong mahalaga sa isang mandirigma. Makalipas ang isang oras, muling bumagsak ang kanyang Xiang Yun Step, na umabot sa 3 hakbang ng mga araw. Sinubukan niyang i-condense ang kanyang chi, ngunit nabigo pa rin siya, ngunit may isang pahiwatig ng epiphany. Kaya't patuloy niyang pinagbuti ang Xiang Yun Step. Pagkalipas ng 2 oras, ang Xiang Yun Step ay umabot sa 4 na hakbang. Muli niyang sinubukang paikliin ang chi, at sa wakas ay nauwi sa kabiguan, ngunit sa proseso, halatang nalaman niyang may bakas ng totoong chi sa kanyang katawan na tila umabot na sa antas ng chi. Hindi lang makapag-consolidate, ito ay nagpapakita na ang lakas ay hindi pa rin sapat. Ipinaliwanag din na ang pagpapabuti ng Xiang Yun Step ay talagang nakakatulong upang paikliin ang chi. Magpatuloy. Hindi siya handang sumuko. Hindi siya sumuko nang ang kanyang lakas ay naipit sa Wumai First Heavy. Ngayong mabilis na bumuti ang kanyang lakas, hinding-hindi siya susuko. Makalipas ang 3 oras, muling bumagsak ang Xiang Yun Step, na umabot sa 5 hakbang na araw. Makalipas ang 4 na oras, umabot ng 6 na hakbang ang Xiang Yun Step. Sa oras na ito, ang makatotohanang Xiang Yun Step sa landscape na larawan sa wakas ay sumasailalim sa isang qualitative na pagbabago. Ang pangalan ay naging Xiang Yun Step Huajiao, syempre sumunod, at nag-iba din ang pagpapakilala. Flying Cloud Step Huajiao, isang top-level na paraan ng katawan na na-condensed mula sa 12 ng mga pamamaraan ng katawan, ay magkakaroon ng mga mahimalang epekto kapag sinamahan ng mahiwagang kasanayan na Null Magic Power Condensation. Kung magsasanay ka ng Dzogchen, martial arts walang sinuman ang makakaabot sa antas sa ibaba ng ika-6 na antas ng martial art, at ang antas sa ibaba ng ika-9 na antas ng martial art ay ang pinakamataas na antas pa rin. Kailangan mong batay sa mga advanced na kakayahan sa katawan upang patuloy na mapabuti. Kung nakikipagtulungan ka sa chi, maaari pa itong magdulot ng epekto ng pag-atake. Gaya ng inaasahan, pagkatapos na maabot ng Xiang Yun Step, ang ika-6 na antas, nagkaroon ng qualitative na pagbabago, at tila may espesyal na koneksyon ito sa New Mogang. Ngayon, tila hindi nag-iisa ang Xiang Yanbo at New Mag-ong. Complementary din sila sa isa't isa. Dapat agad na maunawaan ang chi. New Mag-ong ning siya, man ito o Xiang Yun Step Huajiao, kailangan ito ng chi para magkaroon ng tunay na epekto. Ngunit nang muli niyang ipikit ang kanyang mga mata at maunawaan ang chi, ginawa na niyang chi ang zinki sa 3 martial veins. Ngunit sa sandaling ito ay malapit nang magtagumpay sa dulo, ito ay nahulog. Ang lahat ng chi ay naglaho muli at bumalik sa totoong chi. Naguguluhan si Ling Xiao. Umupo siya doon at nag-isip sandali, saka tumayo. I can't think about it by myself,
Kailangan kong magtanong sa taong marunong magalit. Tutal, disipulo siya ng pamilya Ling, at naniniwala ako na hindi siya papansinin ng pamilya Ling. Kung tutuusin, ang kagubatan ng pamilya Ling ay malaki, at mayroong lahat ng uri ng mga ibon. Ang mga taong tulad ni Ling Chong ay hindi lahat ng mga taong iyon. Halimbawa, ang tiyuhin ng bulwagan ng gamot ay napakahusay. Sa pag-iisip nito, tinalikuran niya ang ideya na magpatuloy sa pag-atres. At lumabas na ng practice room. Sa oras na ito, nakita ko si Lolo Hongqi na nakatayo roon na naglalakad-lakad, na parabang sabik na sabik siya. Ano pong problema, Lolo? May nangyari na naman. Kahinahinalang tanong ni Ling Xiao. Anak, umalis ka na ba? Ayan yun. Ang tiyuhin mula sa bulwagan ng iyong gamot ay dumating lamang upang uminom ng tsaa kasama si Lolo at may sinabi sa akin. Sinabi ni Hongqi, bukas, aalis si Mr. Ling sa kaugalian at sasalubungin siya ng lahat ng mga disipulo. Dapat pumunta. Kumunot ang noo ni Ling Xiao. Sa totoo lang, ayaw niyang sumali sa saya. Napakaraming alagad sa pamilya Ling, ano ang mangyayari sa kanya kahit pumunta siya, makikilala pa rin siya ng matandang si Ling o hindi. Hindi totoo yan, ngunit ang sabi ng iyong tiyuhin ay sa tuwing aalis si Lolo Ling sa kaugalian ay bibigyan niya ng tagubili ng mga alagad tungkol sa kanilang pagtatanim. Kahit isang pangungusap ay sapat na para makinabang ng husto ang mga disipulo. Ipinaliwanag ni Hongqi, higit sa lahat, kung ikaw ay isang disipulo ng matanda, ang iyong katayuan ay mas mataas. Mukhang kailangan ko na talagang umalis. Isang kasinungalingan ang sabihing ayaw ni Ling Xiao na maging disipulo ni Ling. Pagkatapos ng lahat, si Lolo Ling ang pinakamatibay na buhay sa pamilya Ling. Hindi niya alam ang tiyak na lakas, ngunit tiyak na mas mahusay siya kaysa sa iba. Higit sa lahat, kung magiging alagad ka niya, magkakaroon ba ng mga problema sa mga mapagkukunan sa hinaharap? Pagkatapos matanggap ang patnubay ni Mr. Ling, maraming bagay ang maaaring maging mas madali. At kahit na hindi ka maaaring maging isang alagad ni Lolo Ling, kung makakakuha ka ng isang kislap ng pangunawa mula sa patnubay ni Lolo Ling, iyon ay magiging mahusay. Pupunta ako. Tumango si Ling Xiao at nagsabi, kailan ka aalis sa customs? Bilasan na natin, malamang malapit na akong umalis sa customs. Nababalisa si Hongqi dahil masyadong masikip ang oras. Hindi umimik si Ling Xiao matapos itong marinig, tumalikod at umalis sa bakuran. Napakabilis ng bilis kaya nagulat si Hongqi. Sa oras na ito, maraming mga disipulo ang nagtipon sa plaza sa labas ng retreat ni Old Man Ling. Bilang karagdagan sa mga bagitong disipulo tulad ni Ling Xiao, mayroon ding mga nangungunang disipulo sa Elite Hall at sa Genius Hall. Ang mga alagad ng Tian Saitang ay karaniwang gumagawa ng mga gawain sa labas sa ganitong oras, kaya 2 o 3 lamang ang nagkataong nakasagasa dito. Karamihan sa iba ay mga piling pinsan at alagad na hindi maimpluwensyahan. Nandito na ang nangungunang 10 master sa Elite Hall. Ito ay isang bihirang eksena. Sok, masigla ang araw ngayon. Ang 2 halimaw na iyon mula sa Tian Kai Hall, bagamat parehong nakarank sa paligid ng 100, ay pawang mga umay na 4 na beses na mga disipulo na nakaintindi sa Chi-Chi. Hindi natin may kukumpara ang mga halimaw na iyon, ngunit ang mga alagad ng Elite Hall ay maaaring makahabol. Si Yu, Ling Yizo, nakasalukuyang nasa pangalawa, tinalo lang ang pangatlo at na-promote sa 3 pwesto sa Elite Hall. Nandito na lahat. Natalo si Ling Cheng, nandito rin siya, parang ika-6 na siya ngayon. Bagamat hinahangaan ng mga alagad na naruroon ang mga halimaw ng Tian Saitang, mahirap mahabol ng mga halimaw. Kaya pinag-uusapan nila ang tungkol sa karamihan, ngunit ang nangungunang 10 disipulo sa Elite Hall. At least may pag-asa pa para makahabol. Mayroong libu-libong mga alagad ng piling pinsan, lahat sila ay may 3 o higit pang martial arts cultivation base. Mayroong hindi mabilang na mga disipulo na walang kakayahan, at lahat sila ay mga disipulo sa ibaba ng 2nd antas ng umay. Si Ling Xiao ay nasa nakaraan, ang katalinuhan ay itinuturing na pinakamababa sa mga maimpluwensyang disipulo. Kaya kung tutuusin, noong mga oras na iyon, pinagtatawanan siya ng iba at pinagmamasdan siya. Normal lang talaga iyon. Siyempre, kakaunti na lang ang pumapansin sa kanya ngayon.
Kung tutuusin, nasira na niya ang triple martial art na wala pang nakakaalam. Para sa isang taong may double cultivation ng martial art, talagang hindi na kailangang mag-alaga ng sobra. Kung hindi ka makapasok sa top 10 nanograms Elite Hall, hindi madaling magkaroon ng fans. Kabilang sa nangungunang 10 disipulo sa Elite Hall, si Ling Yizu ang nag-iisang babaeng disipulo. Kasama ng kanyang likas na kagandahan at nakakatakot na lakas, natural siyang nakakaakit ng maraming atensyon. Nandito na si Ling Yihang. Ling Yihang, ang kasalukuyang punong alagad ba ng Elite Hall? Si Ling Yihang ay mas mahusay kaysa kay Ling Yizu. Oo, siya yun. Kahanga-hanga ang taong ito. Siya ay orihinal na pumasok sa pamamagitan ng pagtatasa at pinalitan ang kanyang apelyido ng Ling. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siya na ang naging punong alagad ng Elite Hall ngayon. Siya ay isang modelo para sa aking henerasyon. Bulalas. Naagaw ang atensyon ng lahat. Kasama ang mga halimaw ng Tian Saitang, lahat ay tumingin sa ibabaw. Dahil sa punong disipulo ng Elite Hall, malaki ang posibilidad na ma-promote siya sa Hall of Genius at maging isang munting halimaw ay maaaring maging kalaban nila sa hinaharap. Sinundan ni Ling Xiao ang tingin ng lahat. Pagpasok sa mata, may isang lalaking disipulong nakadamit. Depende sa kanyang edad, dapat ay mas matanda siya sa kanya ng 2 o 3 taon, na may simpleng ngiti sa kanyang mukha. Ito ay ganap na naiiba sa mga mapagmataas na pahayag ng mga alagad ng pamilya Ling. Mabuting tao, karapat-dapat kang maging punong alagad ng Elite Hall. Mukha siyang tapat, ngunit may halimaw na nakatago sa kanyang katawan. Kung may magmamaliw sa taong ito, tiyak na maghihirap siya ng husto. Matagal nang narinig ni Ling Xiao ang tungkol kay Ling Yihang, ngunit hindi siya kwalipikadong makipag-usap kay Ling Yihang noon. Kaya't upang maiwasan ang kahihiyan, palagi niyang inilalayo ang mga disipulong ito sa Elite Hall. Opisyal na akong nakilala ngayon. Karibal talaga ito. Kahit papaano sa kanyang opinyon, itong Ling Yihang ay tiyak na mas mahirap pakitunguhan kaysa Ling Feng at Ling Fei. Ang hitsura ni Ling Yihang ay hindi lamang nakaakit ng atensyon ni Ling Xiao. Kasama sina Ling Yizu, Ling Feng, Ling Yun, Ling Cheng, Ling Taisho, ang nangungunang 10 sinubukang hamanin ang punong disipulo, lahat ay nagpakita ng matinding intensyon sa digmaan. Punong alagad ng Elite Hall. Ito ay higit pa sa katanyagan at kaluwalhatian. Ay isang tunay na benepisyo. Sa pagsasanay, makakakuha ka ng maraming hindi inaasahang benepisyo. Gusto ng lahat ang upuan na ito, ngunit walang maraming tao na talagang kwalipikadong humamon. Sa Elite Hall, ang nangungunang 10 disipulo ay maaaring may kapangyarihan na lumaban, ngunit ang mga talagang maaaring magdulot ng banta kay Ling Yihang ay marahil ang nangungunang 5. Siyempre, exception si Ling Xiao. Ayaw niyang ilantad ang kanyang lakas pansamantala. Tingnan mo, si Ling Tai, nakaka-promote pa lang sa pang-4, ay nandito na.